Ayan. Yeah, habol na lang yung iba guys kasi 4:05 na and we have to start. Medyo mahaba-haba. So thank you sa mga, uy may red. Sino kaya itong mga may GAI dito ah. Alright, last minute ones lang to. Okay, medyo conflict. Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay, sana Okay, alright. Sige, let's start. Let's start. Okay, so yung may nag-admin. So, welcome to Client Gettings and Online Application. So, webinar outline. So, meron tayong house rules. Ang tawag dito. Admin, pa-admit yung mga ano. Ayan. Introduction, recap tayo ng content ng day 1. Client getting tips and hacks. Yan, gusto ng iba yan. Marami nagchat-chat sa akin yan. Online application tips and strategies. Application, get ready with your resume. And siguro, link in na lang muna. Then we'll have recap and some invitation. All right. So as always, lagi akong may webinar reminders and etiquette. So if you can open your cam kasi tinitingnan namin yan since kahapon pa. So kung meron man tayong tawag dito, ayan, nagda-drive yung iba or something, open cam, masanay kayo. Mute lang, unmute, sorry. Take down notes and then type your questions at the chat box. Our admin will take care of that. Guys, participate ha. Ayan, so enjoy, have fun learning. If you can document na nag-webinar kayo like this, as promised, pag naka day 3 kayo, day 1, day 2, day 3, you have a certificate. Ayan, so pwede nyo na i-post yun sa social media nyo or sa portfolio nyo. Alright, so please type yan sa chat box ng I'm ready. Ayan, I'm ready. So, please. Ba't parang wala? Ayan, pa-type na I'm ready. Thank you, Jennifer, Marites, Maan, si Josie. Oh, grabe I'm ready na. Ready na kayong mabudol. Hindi, joke lang. Alright, so, sino daw ako? About the speaker. So, high school valedictorian, college Dean's Lister, CPA. So, 20 years in corpo, working in multinational company, Christian Dior, ICU, Pfizer, Hospira, Ovaltine, Hela, USG, name it. Laya Auditing. So, medyo matanda na si Madam. And then, I started working online 4 years na in the online world as accountant, bookkeeper, finance manager, CFO, catering to clients of USA, AUSG, Hong Kong, Germany markets. Ayan. Also, I'm a college professor. So, I think may professor ako nakita kanina dito. So, sir, baka, nakita na tayo sa CABSU, sa NU, and I'm online coach, speaker in various, so business consultant. I also have local clients. Ayan. So, tax consultant, PICPA officer, and also bunny lovers. Ayan. Next natin. So, ito yung mga photo lang sa office ko no, na iniwan kong mga na opportunities din. Working sa Ortigas ako nag-work niyan. So, may sarili akong office. Ayan. Then, sinend na ako mag-training ng Oracle. Oracle NetSuite sa US. So, ayan. Teacher ako sa CABSU, Maine. So, yung mga students ko, mga accounting students ko yan. Ayan, nag-iiyakan sila kasi mga bagsak. Ayan, summit. Na-invite din tayo. Teacher din sa NU. Ayan, so may mga awards din tayo. Na-invite din na speaker. Ayan. So, sa mga university. Ayan. And then, last year, yung Miss Provinciana, the movie. And then, the BEPO conference. Mga BIR, mga kick-off and trainings. PICPA officers. Ayan. So, mga career day sa mga wrong spelling ng grade. Sa mga career day, guys, ayan, meron din tayo. And a bunny mom. Ayan, bunny mom daw ako. Alright, so please type naman day 1 if nag-join kahapon or nag-watch na ng replay. Tingnan natin. Ayan, kasi ang dami nag-request. Sino na? Ala, ayan, day 1 si Salvador, si Ana, si Man. Uy, tatlo lang. Si Tess. Day 1. Alright, so ano lang tayo? Just a brief demo. So may 20 tips tayong sinabi kahapon. Guys, importante may knowledge ka ng accounting. Yung kung meron mang software, I think pumapangalawa lang yun or pumapangatlo software. So importante kahit pagbalik-balik rin tayo ng mga accounting software. Kasi ako, ninaral ko ang QuickBooks pero ang kailangan ni client is zero. Inaral ko ang zero pero ang kailangan ni client Oracle NetSuite. Di ba? So, hindi, pagbalik-balik rin man natin ang system, at least
you know how to navigate. Somehow they are similar. Iba lang yan yung mga transactional report, mga so nagkakaiba. But what good thing is you have the US bookkeeping standards and tool. So binigay ko ng example si US kasi mas gusto ko si US eh. Mas siya, okay kausap, tapos yung time zone, mas productive kasi sa morning nagtuturo ka sa university, sa gabi yun work ka online. So mas okay sa akin schedule na yun. And then guys, professional home office, choose the right software and tools, build your legal and professional setup. As mentioned, kung kaya mo na mag-register sa BIR, register ka na. Kung kaya mo na rin mag-change to OPC or corporation, change mo na kasi it matters guys kasi mas lumalaki yung network mo or yung accreditation mo when it comes to foreign markets when pag magaganda yung legal mga legal and professional setup. Onboarding communication, pricing. So kung may local clients ka na you're practicing na, may onboarding ka na, may pricing. So ganito rin sa US or sa international. So siguro create ka lang ng folder specific sa Google mo na meron kang separate for this. Papatan mo lang. Then client data, especially na target industry. Guys, I said specialize or be an expert sa given industry mo, target, hindi pwedeng lahat alamin mo eh. Iba-ibang tax ruling, different state. Ako pinipili ko lang 3 kasi nakapagod din minsan mag-aral. Ang dami mong update, ang dami mong inaaral. So ako ang ginagawa ko lang, pinipili lang ako. Target industry, strong communication, saktong English lang guys. Ayan, may AI naman and may chat. Kung nahirapan ka mag-communicate, seek tools, yun nga, maximize natin yung mga tools. Tapos, professional portfolio, if you need to create a new social media account, create one. Guys, yung mga nakita ko sa inyong Facebook, nakita ko guys, nakalock. So, kung ako mag-hiring manager or i-hire ko kayo, nakalock ang profile nyo. So, kung gusto nyo personal itago nyo, create kayo na para sa bookkeeping business. As mentioned, treat this one as bookkeeping business. Kasi ang level natin pag US or international clients, contractor tayo. So pag contractor, alam mo na parang sa bahay gumagawa ka contractor, marami kang clients. So treat this as business kahit nasa isa kang local agency or nasa US agency ka. And then offer free trial when I starting kasi nung nag-shift ako, 20 years ka sa corpo, pagdating mo sa online platform, ayan, nag-free trial ako. Ayan, so free, minsan 1 week, 7 days, ayan. So mapa-local yan, mapa-US, yan, free. And then, social proof, yung mga testimonials, screenshot, very good, Alan, very good, yung mga ganun, kung mare-request mo ng formal, ayun, pwede nyo hingian. Stay organized. Guys, wag ma-overwhelm. Alam ko, madaming ginagawa. Pero ang advice natin talaga, pili lang ng isa. Isang client or isang market, kung US, US. Tapos galingan mo na lang. Research, do a lot of research kasi guys, bawat tinuro ko ngayon, after ilang months nagbabago na kaagad eh. Lalo sa atin sa BIR, di ba? Ang daming changes. So, ganun din sa ibang bansa. You have to be updated. Subscribe kayo guys sa mga newsletter ng mga big companies, big auditing or KPMG, Deloitte, yan. Next is set up business phone number and professional email address. Oh, guys, baguhin niyo yung email address ha. Wala na yung I love you very much. Yung 1, 2, 3. Lagyan niyo kunwari basta yung example na binigay ko na halimbawa Rika, the bookkeeper body. Ayan, Abby, QuickBooks expert. Ayan. Kasi guys, 'di ba sabi natin, you have to market yourself. Kailangan, pagtingin pa lang nila sa email ad mo, hala, naiintriga na siya. Bakit expert to si Rika? Bakit expert to si Abby? Bakit tax si Rika? O di mo naiintriga siya hanggang sa i-hire ka na, nakikita niya yung credentials mo. So legit na legit, saka ang dami na ring scammers. Okay, next is professional graphics and branding. Hanap kayo dyan. For the newbie, ang color lang is blue, color ng pera, or green. Start lang muna ngayon. Pag expert level na kayo, pwede na kayo mag-hire ng social media manager. Okay? And then, maintain work-life balance. So, siguro sa newbie, double time kayo.
Kung accountant ka naman, tapos nag-work ka ng corpo, unti-unti. Kasi may leverage ka na. So, hindi ka na nag-aaral ng mga accounting, hindi mo na inaaral yung, dadagdagan mo na US GAAP, specific US taxation, particular estate, ayan. So, aralin mo lang ng konti. Kung UK ka man, may client ka or agency ka, aralin mo guys UK. Kasi nandyan ka na eh. So, dadagdagan mo lang. And then, aralin mo yung mga tools. Alright? Next, join online freelance platform. Ayan, discuss natin to. Upwork, Fiverr, Free Up Online. Create a niche, optimize profile. Kunwari ito yung sinabi ko kanina, zero bookkeeper for US. Kaya ang sinasabi ko, pili kayo ng niche at saka ng skills. Kasi ang hirap guys ng ano eh, masyadong broad. Yan. The more specific, the more na talagang ang market mo or yung offer mo ay specific, pag market talaga na siya talagang naka-narrow down, maganda. Display credential, zero QuickBooks Pro Advisor. Zero and QuickBooks, these are free. Kayong certification yan. Walang bayad yan guys. So, pero yung iba kasi ng mga coaches or mga courses, ini-include. Ayan, para matuto sila mag-navigate. Ayan. Kung mga friendly naman, pero libre to. Kung nire-require ka na napakalaking bayad, wag yung tanggapin kasi libre to. Yung zero saka QuickBooks. Then add client testimonials. Ayan, so yung mga screenshot ng chat nyo or if you request, kasi minsan yung ibang freelancer nahihiyang mag-request sa clients nila na magkaroon ng testimonials. Nahiya. So ako din nung mga newbie ako, ni-screenshot ko lang yun sa teams namin, yung sa mga chat. Good job for making an extra mile, ganun. So ni-screenshot ko lang kasi newbie ka pa eh. Syempre kahit 20 years ka na sa corpo, guys, may malaki din ang difference ng online. So, aaralin mo yun, mag-a-adjust ka din. So, hindi komot managerial level ka na, VP level ka na, kailangan bumagay ka sa online. Kasi kailangan mag-adjust tayo. Alright? I think some of you, yung mga nag-register, marami talaga guys na mga accountant na, may local markets. So, adjust ka lang. So, baunin mo yon, then adjust ka lang ng konti, magdadagdag ka. Yung ibang na-attendan kong training, sabi daw, tanggalin daw yon, undo, hindi. Dadagdagan, babaunin mo yun eh. Yung mga experiences mo na yun, yung mga nagawa mo na yun, babaunin mo lang. Hindi mo tatanggalin. Alright? Magdadagdag ka pa. Choose the right platform. So, as mentioned guys, depende yan. So, ako, I work on OLJ and LinkedIn. Napakadami dito guys. Ayan, kung may mga budget kayo, kasi may Upwork Connects. Yan, mga long-term clients yan. US small businesses. Fiverr, kasi sobrang dami na rin sa Upwork saka sa OLJ. So, in-explore nila yung iba. Pero yung iba, mga kasama ko sa grupo na dami ng clients nila sa Upwork. So, from simpleng catch-up, nagiging retainers na nila. Sila na yung annual hanggang sa nag-upskill na sila, tax return na sila. So, nagiging tax return filing na sila kasi na clean up na nila yung messy account. Yan. So, pero mas nagkaka-client ako sa LinkedIn saka sa OLJ. So most ng topics ko or mga tips ko is for OLJ saka ng LinkedIn. So Upwork, okay din siya kasi ang dami nagtatribe. Nakikita ko yung mga friends ko sa industry ng online is talaga nagtatribe sila sa Upwork. So parang na sila, $30, $50 per hour. 50. Some project lang and then dinadamihan na nila. Yun na yung nag-outsource sila. May iba naman akong mga kaibigan, so through job application. So ang ginagawa nila, bawa, asawa nila, kapatid nila, so sa bahay nagwo-work. Pagka tumatawag lang yung client, ayan, so pag tumatawag yung ginigising lang yung friend ko. So ginigising lang siya pagka So may 6 or 8 na siyang laptop. So isang laptop sa isang client. So ginaya ko din yun. So may isa akong laptop sa isang client. So pagka magmi-meeting lang, so naging effective din sa akin yung ganung strategy. Halimbawa, meron akong full-time. Ayan, meron din ng mga gagawa ka ng financial reporting, yung higher accounting, ayan. So, hindi lang bookkeeping. Yung mga bookkeeping na naka-agency ako, yan, may kasama ako dito sa bahay. So, yan. So, bumibili ako ng laptop. So, separate yun. Tapos, I'm working on different clients. So, kaya, guys, pwede tayong dumami dito. Kaya, sinasabi ko sa inyo kahapon pa, do not eliminate niyo yung employee mindset.
Alright, hindi ka mag-grow kung employees mindset. Kasi lumipat ka lang ng platform online, pero employees mindset pa lang. Kailangan dumami tayo, guys. Yun, so sabi ko nga sa'yo, kung maka-premium clients ka, 100,000 ang isa. So, gagawa ka lahat all in. Hanggang tax return, financial reporting, forecasting, budgeting. O kung halimbawa, 100,000 ang in peso na ha, 100,000. Kung may tatlo ka nun, 300,000 na. Di, syempre, ang saya, hindi mo na kailangan, di ba? Kung gusto mong mag-agency, it's okay. Kung God is calling you to put up an agency, it's good. Pero kung satisfied ka na, kalahating milyon, yung ibang grupo ko, kalahating milyon sila. Kumikita na. Kasi dahil nilang clients talaga. Dito lang sila nagbababad sa tatlong to. Upwork, OLG, ito, yung mga advanced na talaga to, gigs. Ayun. So, nako-convert nila yung mga short terms clients into long terms through retainers. Okay? Sa detailed, didiscuss ko to sa paid groups ko. Just sa isa part to ng course. Kung paano siya i-convert. Okay? So, yun yung maganda. Okay? So, as newbie guys, join ka lang ng online platform. So, siguro, masasabi ko, newbie, LinkedIn ka lang. Set up tayo ng profile. So, mamaya check natin yung mga nag-submit ng mga LinkedIn, ha? Right, check natin sila. Okay. Guys, professional photo. Kung able kang or may budget ka na para magpunta sa studio, go. Kung wala pa, it's okay yung camera lang. It's green. Green yung background para na-edit. Tapos smile, business attire. Guys, may iba ako nakakita nagkiklik sa LinkedIn na yan, yung nagwawaki, gano'n. Pero professional, iba kasi tayo, we're dealing with numbers. Tapos yung kailangang formal ka rin, yung professional lahat. So I suggest nung nag-check ako ng mga ano nyo, kung may budget, magpunta kayo sa mga studio. Kung hindi pa available, selfie lang. Ito, yung mga mukha natin ngayon. Yan. So, simple lang. And then, hindi kailangan na magarbo. Tapos, wag yung nakaganyan ka, nakaganyan, nakaganyan. Ayan, so may mga rules lang din, professional. Kasi guys, sa LinkedIn, nandito lahat ng mga ang tawag dito, nandito lahat ng professional sa US. Okay, tuturuan na. Sabi nila, ano na raw, crowded na raw ang LinkedIn. Kaya pumupunta. Pero hindi pa rin. Still get clients sa LinkedIn. Tapos meron pa nga na taga-US. Puput up sila ng business here in the Philippines. So, nakita niyo yung profile ko. Okay? So, mamaya, tingnan natin yon. Alright, so, guys, LinkedIn muna. Many of you are newbies dito. Start kayo, no overthinking. Start kayo sa LinkedIn. Andyan yung mga professionals. May scammers din, pero alam niyo may mga preventive measures naman tayo sa mga scammers na yan. Lalo na yung mga bagong yung bagong nag-LinkedIn lang, tapos walang muka. Tapos may nagsabi pa nga sa akin, hihiramin niya yung irerentahan niya daw yung LinkedIn profile ko. So, mga scammers yun. And then pagtingin ko, lately lang parang one day odd lang yung LinkedIn niya. Yun. So, mahirap yun. So, dapat i-build natin yung ating credentials sa LinkedIn. Ang dami dito. And then, kung may budget ka na, punta ka na ng mga Upworks. Kasi nung mga COVID, mga 2021, ganyan, ang dali lang mag-apply. OLG, sa Upwork, lahat. Ang dali-dali. So, lately, ang hirap na. Kasi kahit hindi accounting, gusto na mag-bookkeeping or accounting. Ina-outsource kasi nila. Okay, yung kanina sinabi ko. So, kukuha sila ng client, mga portfolio, training, pero ina-outsource kasi nila. So, I don't know, pero sa akin, you want to give value kay client, so, galingan mo. Okay? Have enough knowledge to give value to client. Ang hirap kasi yung fake it to make it. Kung kailangan aralin mo. Kasi, the client will know kung fini-fake it mo. Okay? Ang daling malaman guys ngayon. Ang dali na mag-check kung scammer ka, kung nandadaya ka ng profile mo. So, and also, the best thing is you cannot give value. Kasi may matatanong yan eh. Minsan magpapamiting yan on the spot. Tatawagin ka. So hindi mo alam kasi finake mo yung profile mo. Ramdam nila yan. Dilipat yan ng iba. Alright? So, wag nating hangarin yun. Okay, upload portfolio, kahit bookkeeper ka pa lang, include yung, kaya sinasabi ko sa inyo kanina sa chat, tago niyo yung mga financial reports, mga ginawa niyo, mga samples na dashboard, reconciliation. Ayan, nung mga newbie ako, tinago ko lahat yan. Kompleto ako niyan nung nasa multinational companies ako.
pasok na mga black line reconciliation, yan ginagamit sa US, mga caseware, sa audit, yan, ang dami na. So, yung mga yun, binaon ko, dinala ko. So, syempre, i-edit mo lang sa Google or sa Canva para sa portfolio mo. Okay, yung mga ginagawa. Kaya sinabi ko sa inyo, itago nyo. Ayan, yung mga, ako yung sa niche ko, gumagawa kasi ako ng mga internal controls. So, SOX controls, internal, mga puro talaga SOPs, mga policies, procedures, mga checklist. Talagang gamay ko yan nung corpo ako. So, nabaon ko yun, guys. Dala ko. So, kikita ka isang client, 45,000. Isa lang yun. Oh, so, gagawa ka lang ng SOPs. O, sa mga matatagal na dito, pwede mo yun i-offer. So, sabi ko nga sa inyo, kung magaling ka, aalamin mo lang talaga kung how the business works. And tutulungan mo si business sa US na mag-grow. Kasi sabi ko sa inyo, para maka-charge tayo ng premium, yung bookkeeping, kailangan premium din yung service natin. Kasi as mentioned, ang dami na natin. So kung madami na tayo, galingan mo. Kasi hindi ka talaga magkaka-client. Alright, ginagalingan mo. Apply for jobs the right way. So sa Upwork at online, yung mga proposal, I think marami naman to. Depende nga sa mga proposal mo, uh, ano yung mga offer mo, ilang mas mo gagawin yung QuickBooks niya, magkano yung singilan, yan yung mga proposal. Ayan, so hey Jen, I see you're looking for help with reconciling months date in QuickBooks. So, I've done similar work, blah blah blah. All right, so would you like free initial review of your file if I can give you insight in less than 24 hours? Okay, so dami na nagpo-post nito sa Upwork or mga nag-give ng proposal. Alam mo yung ginagawa ko, guys? Kinukuha ko sa LinkedIn yung email ad niya. At nagsisend na kaagad ako ng Zoom. Yun yung strategy ko. Tapos, sa mga FB community group, tinitingnan ko na kasi minsan doon may mga email ad. Okay, sa website nila. Check nyo na yon. Then, kunin nyo na. Okay, to direct client to guys. Hindi kayo dumaan ng mga application. Kunin nyo ang email ad kung wala doon sa job post, doon sa website nila. Kunwari, numbers and knowledge. Kunwari sa akin, may website, pupunta kayo doon. Tapos may contact. Ayun, hanapin nyo na yon. So, mag-email kayo and then set na ng Zoom. Ayan, parang sasabihin mo, ay, notice. Ayan. Tapos meron din ako nakikita sa Facebook, yung mga nagsasabing, interested, interested, interested. Huwag ganon. Hindi kasi 10 na kayo nagsabi ng interested. Ano yung ginagawa ko para makuha ko siya? Ang gawin nyo, guys, kontakin nyo na siya. Yung taong yan, kunwari si sample tayo dito. Si Rika, nag-post siya ng hiring. Oh, wag niyo sasabihin interested. Hanapin niyo yung profile ni Rika sa LinkedIn, kunin niyo yung number niya, kunin niyo yung email ad niya, mag-send na kayo ng Zoom. Alright? Para makakuha ka agad ng client. Kasi minsan hindi mo nakukuha yun. Kasi syempre nga, ayan, wala. Kasi ang dami nyo I'm interested. So, something unique, guys. You have to do something unique na ikaw yun. Kasi ang taas na ng competition natin dito, di ba? So, you have to do something creative way na makukuha mo siya. Kasi sayang, may knowledge ka na eh. May certification ka na eh. Eh, ang dami nyo. Mas creators, magugulat si Rika, bakit nalaman nito? Oh yes, yan yung problem ko. Right, so yun, nakuha mo na siya as client. So, guys, keywords in your tags and skills. Kung US tags, use tags like bookkeeping, QuickBooks, wag mawawala to. US, taxpayer, GAAP. Kung may local GAAP tayo, aralin mo rin yung US GAAP. Alright, yung mga financial reports, virtual bookkeepers, yan. So, kailangan guys, sa LinkedIn, ayaw din niya ng maraming hashtags. Minsan may violation ka nun eh. Siguro 3 to 5 hashtags, okay na yon. Hindi ko alam sa Facebook, baka dito meron siyang idea kung paano wag yung, may nakikita ko nuknukan ng dami. So, may mga rules din sa paglalagay ng hashtags sa bawat platform. Right? So, hashtag siguro okay na yung bookkeeping, yung QuickBooks, yung zero, kung yun nga yung naaral. Okay, guys, ito, di ba project lang, so short term, build relationship sa kanya, as happy clients for testimonials. Ang ginagawa ko nito, turo din ng isa kong client na every week magbigay ka ng updates or every time na magla-log out ka, magbigay ka ng updates. Kasi yung mga previous ko, kasi nasanay ako sa corpo na hindi mo na micro.
or aalis ng office. So, nung nag-a-adjust ako, gusto pala nung client na nag-a-update kasi naka-online ka eh. So, parang ayaw nila. Where's Lani? Gumagano sila. Inaano po ko sa mga, so, nag-adjust ako. So, where's Lani? Where's Lani? Wala na raw ako sa Zoom, wala na raw ako sa Teams. Kasi nagwo-work ako, parang nasanay ako independent kasi syempre yung training ko sa corpo, yung level ko. So, ganun, parang deliverables. Hindi pala. So, I suggest, siguro si US, ayan, kung may US ka, update ka lang. Ayan. So, hindi kami naging okay noon. Kasi ang gusto pala nila, nag-update ka ng daily transaction mo or ng weekly transaction mo. So, ang nirevise ko, ang strategy, every time na nag-shift ako doon, so, mag-update ka ng daily. O, kahit daily lang, kahit di niya tanongin, kahit hindi niya alamin, update ka lang. Kunwari, ano yung nagawa mo, na-reconcile mo na kunwari yung QuickBooks niya, nag-follow up ka nag-cash application ka na sa Oracle NetSuite, so mga ganon. So, update mo siya kasi ako, sa sobrang remote natin, gusto nilang maramdaman na yung presence mo kasi kailangan ka nila. Eh, syempre, hindi naman ako ganyan nung nasa korpo ako. Nasanay ka na you're working inside the office. Basta, may deliverables ka at na, wala naman nag-update sa akin kasi mga boss ko nun, multinational din. So, hindi ako sanay. So, nung working with the clients na, kasi bakit remote tayo? So, I just realized na, remote nga pala. So, kailangan ma-feel nila na nandyan ka for them. Oh, yun. Yun yung adjusting period ko. So, sayang. So, nawala yung clients because of that. So, sayang talaga. Okay sana siya nung umpisa. Pero, ewan, hindi ko siguro na-anticipate na, hindi naman siguro micromanage kasi first time nilang magpa-remote, magpa-outsource sa Philippines sa akin. Yun, adjusting period din. So, sayang. So, don't do the same mistakes yung sa ginawa ko. So, upsell, mag-add ka kung dati nagko-QuickBooks ka lang ng isang so upsell mo, gawa kang payroll. Clean up, budgeting. Ito guys, premium to, yung mga budgeting, forecasting. Kasi maglo-loan sila. Bibili sila ng mga properties. Yan, lalo sa mga real estate dito, alam yan. So, may papagawin ka dyan. So, yun, may template din ako yung mga yan that I can share sa paid na group. So, yan yung pinapagawa. Minsan, 10 years na forecasting, 20 years na plan. Mabusisi. As in, ang dami mong tapos alamin mo siya, yung mga tax ruling nila, labor policy. So, guys, importante talaga na isa lang yung inaaral mo. Bawa kung US, pili ka lang ng 3 state. Kasi ang daming inaaral. I don't know, kasi may edad na ako. So, medyo ang daming ina-adjust. Nasanay ka na ito na yung ginagawa mo sa buhay mo. Tapos, aaralin mo na naman. Pero, just to serve the client, aaralin mo talaga. So, mag-interview ka, magre-research ka, aaralin mo, everything you'll do just to help the client. Pero I suggest, isa lang. Kasi ang dami talagang aaralin, guys. Kung sa Pilipinas nga, ang BIR is ang daming inaaral. Doon naman, state. Iba-iba din. So, may mga payroll rules, may mga local rules din sila. So, yun. And then, offer monthly retainers. Ayan, pag naayos ko na yung budgeting niya, yung forecasting niya, yung setup niya sa QuickBooks or Oracle, ayan, dyan na ako mag-retainers. Tapos yun, maintain mo lang good relationship. And if nasa corpo ka pa nga, di ba sabi ko sa inyo, maintain healthy relationship din kapag nasa corpo ka pa. Kasi guys, magagamit mo sila. Or hindi mo magagamit. So, later on, mag-a-ask ng referrals. Halimbawa, US agency. Okay, ina-outsource sa Philippines. A-outsource US agency, i-outsource sa Philippines, gagawa ka na ng bookkeeping. Pero, hindi ka pa register sa BIR. Pero ang hinihingi nila, pag hindi ka pa register sa BIR or something na registration ng government, hihingiin niya yung mga previous boss mo. So, kukontakin mo. Halimbawa, kukontakin ko si Boss Abby. Boss Abby, may client ako sa US, pero nagva-validate sila. Kailangan daw ng character reference. Maging mabait ka sa HR mo, kung nasa HR ka pa, maging mabait ka sa dati mong boss. Kasi guys, dami na rin scammers online. So, marunong na rin tong mga employer na to na talaga guys, character reference. So, ang ginawa ko, yung mga tropa ko, yung mga ex-boss ko, baka nandito sila, no? Hi po, kaway po ako, baka nandito yung mga boss ko. Yung mga dati kong boss, nung nakikita na yung ginagawa ko, gusto na rin nila. So, nag-fill up sila ng form. Alam ko, interested sila kasi nakikita nila yung ginagawa ko. So, na-encourage sila. O yun, so sabi ko, uy, pagka may tumawag sa yung foreigner, na lang, something good lang, positive. Okay, good. Tapos libre mo na Starbucks pag ganun ginagawa ko, guys.
So, papadala lang ako ng Starbucks sa office or ti-treat ko siya, taya na ako. Kaya libreng lunch, gano'n. Ano lang, something na connection, something na thankful ka. Hindi naman siguro utang na loob. Siguro thankful ka lang na may nag-character reference. Sabi ko, "Uy, tumawag ba yung taga-Australia?" "Oo, no?" Gano'n. So, tara lunch tayo." Okay, so success ako, natanggap ako do'n. So, mga gano'ng tipo na, tropahin niyo yung mga dati niyo kasi magiging character reference niyo 'yan. Next, stay online and respond ito ang lagi ko guys ano, 'yan marami ako sa Upwork na mga, ang tawag doon, yung mga gusto yung service ko. Kaya lang minsan one month ko na nare-respond kasi nagfo-focus ako sa LinkedIn, saka sa OLJ. So, nung pinalikan ko yung Upwork ko, patay, wala na. So, sa bilis na mag-post guys or na mga business owners sa mga online platform, guys segundo lang. Halimbawa nag-post ako ng job or nag-post ako ng in-need ako ng bookkeeper. Ah, minuto lang guys, 15 minutes, 100 na yung applicants. Eh, ako pa naman ano, hindi rin ako sanay sa gano'n. Ang nasanay ako kasi puro mga headhunters ang lumalapit. So, sa online hindi. Kailangan respond ka fast. Kung sa korpo ako yung hinahabol, sa online hindi. Ikaw yung magiging active. So, kung may budget kayo sir, ito may mga prof tayo, mga accountants dito na matagal na sa practice, I suggest guys ano, pay ano na lang, an intern or, pamangkin or students na meron siyang ano, ang tawag dito, puwede siyang mag-part-time sa'yo, doing social media lang. Yung social media di-discuss ko tomorrow. Paano natin i-outsource. Kasi kailangan yung mga nagre-respond dito, guys tandaan niyo ha, hindi ka dadami kapag hindi mo 'to gagawin. Isa ka lang, so hindi ka dadami. So kung meron kang kapatid, pamangkin, asawa or something na puwede naman magre-respond, ganyan, magpo-post ng mga, value post, i-outsource mo na lang sa kanila. Kikita ka ng 100,000, ano ba bigyan mo na lang ng 5,000 a month o pamasahe niya or pang Starbucks niya. O yun, importante guys, sa online mabilisan kasi online na nga. Isang click 'di ba meron ka ng kape kasi may nag-deliver na, may Grab ka. Gano'n din sa atin guys. Unahan 'yan, hindi puwedeng ano, basta ako ang dami kong missed opportunities na gano'n ta's, na-overlook ko siya sa LinkedIn. Nag-focus ako naman sa kabila. Yung pala nung nag-text siya minsan 'yan guys, magte-text, depende sa company, magcha-chat, magte-text, mag-e-email, or ando'n sa online platform, 'yan depende 'yan. So, sayang 'yun. And, naging expert ko na guys na kahit corpo level siya, full-time employee daw, nako-convert ko siya into 'di ba yabang ko, nako-convert ko siya into retainers or consultancy level online. Oh, ayun. So, 'wag niyong minamaliit yung mga nagpo-post. Sabi niyo, "Hindi totoo yung sinasabi ni Miss Lani," ganyan, ganyan. Ako guys, nako-convert ko 'yun. Bakit? Inalam ko kung ano muna ang problema niya. Bukas ko din i-di-discuss 'yun, yung mga tips sa ano, sa, interview or discovery call, meeting. Oh, guys nako-convert ko 'yun. Nako-convert ko yung post na kailangan daw is hybrid. No way! So, sabi ko, "Layo, BGC." So, sabi ko, "Puwede ba 'yan i-convert?" Kamukat-mukat nalaman ko kailangan lang pala magse-set up, from QuickBooks pupunta siya sa Oracle NetSuite. So, ayun lang ang kailangan niya. So, hindi niya kailangan ng full-time employee. So, anong message nito? You should know kung ano yung pain points ng clients. Hindi yung ibibida mo yung sarili mo. Ngayon, nung nalaman ko gano'n, puwede naman palang online. So, na-convert ko into consultancy. So bukas natin na alamin yon paano yung mga ways paano mo mako-convert yung mga, full-time job na nasa remote ka, ay nasa online, on-site ka or hybrid ka. Kaya yun guys, sa LinkedIn, pinapatos ko yun. Talaga ano, kasi ang strategy ko, gusto kong ma-convert ito. 'Pag nalaman ko na during the, discovery call or interview, kasi guys sa interview ang nagkukuwento, yung client or yung employer or yung hiring manager. Kino-convert ko na 'yan, lalo guys 'pag gustong-gusto ka. 'Di ba nakita niyo naman ako machika, machikadora. Ayan, so malalaman nila talaga na, "Ay, eto si ano ang galing nito, eh. Eto si Abby, eto si Jenilyn, si Tess. Gusto ko 'to, ang galing niyang ano, ano sa discuss, alam niya yung pain points ko." Oh, yun. So, kung alam mo yung pain points niya, okey, halimbawa alam ni Rika,
O pwede kayong dalawa mag-collab. Nage-gets niyo ba paano ka mag-grow din? Pero hindi ko muna tinuturo yung mga collab-collab. Ang tinuturo ko guys is kailangan meron kang knowledge so you can give value. Saka ko na ituturo yung paano kayo mag-outsource. Ayan, paano kayo magko-collab. In short, buo ka muna bago ka mag-multiply. I repeat, maging buo ka muna bago ka dadami. Okay? Maging buo ka, ayusin mo muna yung background sa accounting, bookkeeping, taxation, and then social media, kailangan buo ka bago ka makapag-multiply. Kasi hindi ka mag-multiply kapag wala ka nun, di ba? It's hard to give what you don't have. So, saka na muna natin pag-usapin collab at saka yung mga outsourcing. Pero ang sinasabi ko, maging buo kayo sa ginagawa niyong business. Okay, kung nasa may client, basta VA daw siya, may nag-chat sa akin kagabi. VA daw siya. So, nandun siya. Sabi ko, oh, it's okay. Pero huwag kayong tatagal. Right? Kung VA ka, kung agency ka pa, it's okay. Ako guys, nung umpisa ko din, nag-agency din ako sa puro US. May local din, pero ang may-ari nasa US. So parang yun ang trend dun eh. Gagawa ka, magsiset up ka. Kasi nga naman wala silang SSS, wala silang pag-ibig. O yun. Pero damihan mo na lang. So, pinutos ko yung mga ganon. Kasi I want to learn how the business works. Kasi later on, ikaw na mag-agency. Later on, ikaw na gagawa nun. Yung mga outsourcing nila, yung mga contracts nila, minsan, ayun, siguro wala naman akong boss dito. Yung mga pricing strategy, ayan. So, just for my lesson lang, pero hindi ko siya binibigay sa iba. Just for me to be updated and to know. O yan ha, ano yan, ano ka yan, ina-admit ko yan. So, ano lang, ma-familiar ka lang, how they do business, paano yung PO nila, paano yung pricing mechanics nila, paano yung sales growth nila. So, you have to know things. Hindi pwede guys na hanggang bookkeeping ka lang. You think of something, you think you think more, okay? Kasi you will build your own agency. Okay? Para dumami ka. So, kayo mga bata pa kayo, so you can build your own. Ako kasi pinipili ko lang talaga premium clients and I'm okay with it kasi I still have this advocacy to teach. So, ayun, I still have mga other priorities, speaking engagement, consultancy, ano pa ba? Ayun, so premium clients lang and I'm okay with it. Tapos eto, mga mentoring, consulting, teaching. So that's my calling. So that's why I started this one. Okay, so move tayo. So lagi lang guys, may mobile pa rin. And then status available. Lalo yan, pag nasa Teams ka guys, kailangan hindi ka naka-hibernate. Di ba? Sa Teams, mga ganun, o sa Slack. Ayan, so natuto rin ako. Yan, chine-check nila yan. It means to say, hindi ka naman gustong i-micromanage. They want them to feel na ikaw ay available for them in case may problems. Siguro ganun na lang yung message. Hindi dahil sa micromanage ka. Ako guys, okay din sa akin yung mga time doctors. It's okay kasi minsan pinapacheck ako niyan. For monitoring purposes nyo rin yan, yung time doctor. Kasi paano yung sa charging, especially, ang hirap kasi mag-forecasting kapag, halimbawa, ang isang VA or bookkeeper, ilang oras niya, gaano kadami na-handle niya. Kukomputin mo yan as finance manager na remote. So, pag ganun, wala akong basis kasi hindi siya naka-time doctor, ang hirap. So, kung ikaw yung level mo na leader ka, managerial or leadership, it's okay for you na magkaroon ng time doctor kasi monitor mo eh. Si Rika pala, ang bilis niya. Si Maan, ang bilis niya. So, pwede pa nating dagdagan niya ng isang client. Si Tess, ang galing niya. So, pwede pa yan. Mga 3 clients pa yan. So, yung manning, yung nami-measure mo, kasi may time doctor. Ako okay lang doon. So, ina-outsource ko na lang yun. So, ang ginagawa ko na lang, ayun, may ibang gumagawa nun pag may time doctor. Tatawagin lang nila ako kapag may meeting na ako yung makakausap. Yun. So, yun yung strategy na nag-work sa akin. So, offer monthly. So, we're done with this. Quickly lang, guys, kasi napakabilis. As in, ang bilis. So, ang scheduling ko, morning pa lang, check ka ng mga emails, check ka ng mga chats, check ka ng mga text. Dati hindi ko inano yung text kasi nga online. Pero hindi eh. May iba talaga na nagko-contact sa text. WhatsApp, Viber, ayan. So, anuhin nyo na yung mga platform na yan. Make familiarize and magkaroon kayo ng account. Yung WhatsApp, Telegram, may isa pa nga nagalit na taga-US. Red flag daw ako kasi wala daw akong Telegram. So, things like that, you have to adapt.
Kung hindi mo alam, aralin na guys. May community tayo, may GC tayo. So, pwedeng magtanong. Pwede tayong magtulungan. Okay, sabi ko nga sa inyo, metrics. Ang hirap guys, kung sino dito nagpa-financial planning, ang hirap yan. Kukomputin mo yan lalo pagka mga SaaS business ka, IT business, online lahat, manufacturing lalo. Yan, may hours work. Kino-compute mo yan. So, tayo sa accounting at sa finance people, you have to track everything. Showcase metrics. O gaano kagaling. Ayan. So, top rated. So, marami sa kabilang community ko na ang gagaling nila, Upwork, Upgest. Pero huwag kayong malungkot. Marami din naman legit sa LinkedIn, guys. Ang daming okay sa LinkedIn. You can find clients sa LinkedIn. Alright? Next, choose one platform. As newbie, LinkedIn ka lang. Okay? Kung e-com ka, TikTok or IG. O yan, ang dami din dyan, guys. YouTube, nakalimutan ko nakalagay. Ang dami din sa ayun. So, ah, na-attend ako guys yung mga webinar ng taga-US. So, may mga post ako na 2 AM na ako, 3 AM. Attend ka lang doon. Tapos, yung mga nando doon, may mga agency yun. Pwede mo kausapin guys. Kontakin mo yun. Attend ka ng mga ganun. Then, connect with them. Yung mga may agency. And sabihin mo, you're a corporation in the Philippines and into outsourcing ka ng bookkeeping. Guys, ayun, pwede nyo i-workout yun. Yung mga gano'n na kaya kailangan establish mo na yung system mo. So, at kailangan establish mo na everything. Pulido. Kasi guys, alam nyo, ang bilis lang ng mga facing, ang bilis lang ng lahat. Kung establish na yung system mo, andyan na lahat ng mga platforms mo, mga proposal, mga application letter. Yan, minaster ko yan, guys. Talagang minaster ko yan. Ilang rejection. Pero alam mo, kahit nare-reject ka, tumatapang ka at gumagaling ka sa mga rejection na yan. Ayan. So, kung nasa agency ka, ayan, secure nyo lang yung mga contracts, business form, accounting policy. Ako yan, binabaon ko yan, guys. Kasi matututo ako dun eh. Para pag nagka-client ka na, yan na yung offer mo, you will learn. Matututo ka. Sales nila, operation, you will learn from it. Right? If wala pang clients, post nyo tong webinar na to. Mamaya papakita ko sa inyo yung nag-attend ako ng tax webinar, Amnesty Local. Ayun, pinopost ko lang. Alam niyo guys, na-invite na ako ng speaker. Okay, because I attended that webinar and then tax, tapos inaral ko yung tax amnesty. And then, I get invites na. Invited na ako sa mga trainings, sa mga speakers. Ayan. So, ganun lang, aralin nyo lang, tanong ka sa mga subject matter expert, if you are into PICPA, if you are into, actually marami na rin sa PICPA are into foreign or international clients. It's just a matter of accreditation. Kasi different countries has its own accreditation. So kung mahina ang level mo sa Philippines, or sole prop ka lang, or practicing ka pa lang, wala kang credentials, or wala kang legality, ang hirap guys magpa-accredit. So may mga accreditation yan. So syempre tumitingin din yan ng profile mo, website mo. So you have to show them your value. Alright, next then, guys, optimize nyo lang. Eto may nakita ko kanina, nag-send lang ng LinkedIn. Freelance. Guys, wag. Okay? Kasi pag sinabing freelance, may mga, kaya ako minsan, hindi ako pinopromote ang word na freelance. Though I belong to a group na freelancers just to network. But then, be careful. Nung nasa peak pa ako, iba ang perception nila. PICPA, Philippine Institute of Certified Public Accountant. Iba ang perception nila sa freelancer. Okay? So sabi ko, online na ako. So I changed that, remote bookkeeper for US business. Ang feeling nila kasi sa freelancer, hindi stable, ano pa ba, bara-bara na lang, wala. So, I changed it. So, yung rebranding, nag-rebrand ako. With PICPA, nung nasa PICPA ako, pag sinasabi nila anong ginagawa ko, so remote CFO or fractional CFO. So, yun, wag niyong lalagyan ng freelancer. Kasi may mga rebranding yung iba dyan, na freelancer, ganun. I'm not saying na ganun kayo. Pero ingat na lang tayo sa mga use or terms. Alright? I said ingat, ha? Hindi ko sinasabing mali yun or pangit sila. Kasi magagalit sila kasi mga 6 digits o 7 digits na rin sila. Pero in our world, sa finance at bookkeeping, CPAs or accounting,
remote na lang, online. Ayan, so ingat sa mga terms kasi may mga, alam niyo na, may mga practices yan. Kasi syempre nag-training sila ng matagal tapos ikaw, ang bilis mo lang, ang dami mong clients, pero freelancer ka lang. So may mga ganong, I don't know, values or siguro ingat na lang. So use remote and then clean up. Ayan. Use terms US client search. Ano yung ginagamit ng US? Majority ng business kasi sa US are QuickBooks. Ayan, US bookkeeping, virtual bookkeeper, walang freelance, di ba? Tax ready, clean up, small. Ayan, sa mga newbie, screenshot nyo na to. Ayan ha. Mamaya change natin yung word na freelance dun sa LinkedIn nyo. Wag na lang. So, remote. Or dagdagan nyo kung expert level na kayo, matagal na kayo nag-work. Pwede nyo na i-claim yung expert level. Kasi tagal nyo na nag-work sa korpo. Ako, nilalagay ko na ganun. Be proud kasi yung training mong yun, hindi ka dali. Hindi ganun ka, basta mo na lang itatapon. Babaunin mo yun. So, it's just that, iba lang yung country niya. Nag-aral ka naman, nag-research ka naman. So, build your confidence. Kasi kaya mo naman. Kaya mo yun kasi nagagawa mo na yun ng matagal. Marami na ako nakakausap sa chat, nahihiya, natatakot. No, babaunin mo na yun eh. Meron ka na nun eh. Kaya may community, meron tayo nito. Kaya mo na. So be proud and build the confidence in you. Kaya mo yan. Hindi ka naging VP kung wala lang. Hindi ka naging CFO kung wala lang. Diba? Baunin mo lang yun. So, guys, pa-heart naman kasi napapagod akong salita. Ayan, pa-heart naman everyone, pabigay na ng heart emoji. Ayan, pasensya, pasensya. Alright, check niyo yung job post and requirements. Sa mga newbie dito, yung mga wala pang experience, yan, yun yung aralin nyo saka i-master nyo. Check nyo lang para may idea kayo. Okay, ito. May mga nag-start ako, tapos gusto ko mag-real estate or gusto ko mag-e-com, inaaral ko yung mga job posts about e-com, about real estate. Aralin niyo yun. Kasi parang nag-compare ako ng 5, kasi minomonitor ko nga, di ba? Nag-compare ako ng 5, pare-pareho na yung sinasabi. Kailangan ganito daw, kailangan may alam ka sa real estate, may alam ka sa mga landlord, residential, mga vacation, short-term rentals, yun. Yun yung nasa job description. So, yun ang inaaral ko. So, ang ginagawa ko naman sa interview, minsan schedule ko yan ng 2 days to 3 days. Pag 1 week, matagal na kasi mabilisan nga, di ba? Inaaral ko yung 3 days na yun. Kunwari, ang interview sa Monday, so Friday, sinasabi ko pala, Monday, I'm okay. Bakit? Saturday at Sunday, mag-aaral ako. Aaralin ko yung residential real estate, ano yung mga property managers, real estate agents, investor bookkeeping, aralin mo yun. So, kasi may idea ka na kasi ginagawa mo na yung real estate. Dadagdagan mo lang, aaralin mo. Kasi yun yung naka-job post. So, check nyo yun para magkaroon kayo ng idea. Alright, yun yung aaralin nyo. Ano yung ginagawa. Ayun, so ma-familiar kayo. Trust building color, so pak-screenshot na lang. So, pag navy blue daw, trust reliability. Pagka daw teal, calm. Pag dark green, growth. O pera daw yan, di ba? Dollars. Gray, professionalism, and white. Ano? So, ewan ko, may yellow ba? Ewan ko, iba kasi meaning sa accounting or yung mga branding color. May psychology din daw yan, lalo sa business. Lalo tayo, accounting, finance. I don't know, parang very seldom ako makakita ng yellow. May pink, I think meron ding mga sa US, mga content creator na yun yung mga colors. So, familiarize na lang kayo sa color. I suggest pera, yung kulay ng mga pera, para, may branding tawag dyan, hindi sinasabi nyo si Miss Lani mapungsoy. Hindi, may branding psychology. Yan, inaaral natin yan. Kasi una, malamig sa mata, ang daling makita, tapos minsan memory recall ka, uy, si Alan yun ang ginamit. Alam ko si Alan yun eh. Si Alan lang yung may ganung dark green na kulay. So, tanda ko yun. So, may memory recall. Alam na nalaman nila agad. So, may psychology at pag-aaral din pala dyan. Okay? Next, best times. Pa-screenshot nyo guys. Apply sa LinkedIn. Meron dito sa baba, 8 p.m. to 11. Medyo maaga pa yan sa kanila. Depende kasi yan, ito EST. Minsan may CST. Ako talaga nagbababad ako. Nakikita niyo active ako pag mga gabi. Ganyan ako nagchat sa inyo, sa GC natin. Nagpo-post. Yan. Ako, 9 p.m. to 2.
Ayan, so bawal mapuyat, so 9 to 10. 10 ako ng 10. Kasi meron na akong mga template, right? Meron na akong mga kumpleto na ako. Drag-drag lang 'yan. Nung newbie ako, 50, ayan, mga 50. Pero ngayon na-establish ko na. So 10, 10, 10, 10, 10 talaga a day. Ayan, mamaya papakita ko 'yun. So best time lang guys, kung gusto niyo si US, 8 PM to 11. Ayan daw. So it aligns to 9:12. Meron siya guys na ano ha, Monday, Tuesday, Wednesday. So, yan yung mga fresh job post. Huwag nyo nga applyan pag marami na. 100 na. Huwag nyo nga applyan. Dapat ikaw lagi yung una. Alam niyo, 9 PM pa lang, maantabing na ako sa LinkedIn. Nire-ready ko na lahat. Bakit? Mapapansin mo, 3 pa lang yung nag-a-apply. 5. Ayan. And even sa mga Upwork, kailangan ikaw. Kasi yun yung fresh. Minsan tinatamad na yung HR nila, tumingin pa ng iba. Mga first 10 or 20. Pag mga 30, 50, 60, 70, nako, next na, next. Wag mo na. Or pwedeng kuha ka na ng idea, pero hindi mo a-applyan. Lalo na pag gustong-gusto mo. Tapos, tingnan mo yung LinkedIn profile niya. May mga email ad yan. Kung naka-paid account ka, makikita mo yun, guys. Pwede mong chinachat ko yun. Then, nagla-like muna ako ng post niya. Halimbawa, ang HR, kunwari wag naman si Abby, si Josephine, siya yung o si Joy. Si Joy yung HR. Nakita ko siya sa LinkedIn. Tapos nag-post siya. So, it's either CEO siya or it's either siya yung HR manager. So, kung paid na subscription ka sa LinkedIn, chinachat ko siya. Kasi pag hindi mo siya chat diretso si Joy. Pag hindi mo friend or hindi mo siya kakilala. So, sa LinkedIn, ang ginagawa ko, nung paid ako, makaya ko chat si Joy. Ayan, so I saw, ganyan, greetings from the Philippines, hi Joy, ganon, ganong atake. So, kailangan, meron yung, liligawan nyo muna si Joy. Tapos, titingnan nyo, si Joy, HR siya, nagpo-post yan. Ayan, ay, permission to leave. Okay lang, sige. Alright, so, merong strategy din, guys. Ito yung baby blue, accent teal, ayun sinabi ko. Guys, use this color sa mga LinkedIn banners. Pa-screenshot nyo na lang guys. Post and carousel, resume and proposal, mga reports. Kung blue ka talaga. Baka mamaya may yellow ka, may color ka na ng rainbow. So, para meron kang recall yung memory na, kulay green si Joy. Alam ko yan. Portfolio proposal ni Joy yun. Blinking banner yun ni Janet. Alam ko yun. So may nare-recall nila. Even yung pag nag-aaral ka, di ba? Nakikita mo pag na-highlight mo, di ba? Kunwari ito, notebook ko, so mag-aaral ako. Didilawan ko yun or ipipink ko yung subject na yun kasi nahirapan ako. Ipipink ko siya. Ibig sabihin may memory recall ka. Alam ko yung pink na yon. Obligation ng contract yon. So, may na memory recall ka. Next, ito, kung may budget ka mag-hire ng social media, better. Pero kung wala, double time tayo. Okay, chinaga ko rin to guys. Yung contents mo, 2 to 3 per week. Ayan, sa mga types. Karamihan guys, yung mga ways. I think na-discuss ko na to nung day 1. Kailangan yung mga wins, a day in the life, saka ang mabenta guys sa online or lalo sa LinkedIn, yung mga infographics. Ayan, so madami yan. Sila Hector, ayan, marami silang infographics. Yung mga tips, tapos cash flow management. O yun, anong tips? Usually guys, 5 lang. 1, 2, 3, 5. Ako na practitioner, napapagod ako pag ang haba-haba, ay dami mong ginagawa. Right? So, 5 lang ako ng 5. Or maganda lang yung pagkaka-present sa Canva. Ayun, gawin. Ang dami guys, ang taas ng engaging. Ang daming nagla-like, ang daming nagfa-follow. Pag gano'n. So, ang mga content creator niyon ginagawa, ina-outsource na nila. Pero ikaw, pwede ka daily, pwedeng pag newbie ka, guys, kailangan mong magpakita. Kailangan kasi mag-ingay ka sa social media. Hindi pwedeng kahit anong galing mo, kung walang nakikita sa'yo, wala eh. Ang dami nyo kasi. Ang dami na natin. Kung kailangan, di ba sabi ko sa'yo, galingan nyo. Kaya mong magbayad, magbayad ka. Kung kaya mong magtiyaga nito, ayan. So, siguro may scheduling ka. Open ng emails, first hour, second hour, mag-a-apply, third hour, gagawa ka nitong posting. Ayan, lalo na kung mga wala pang client, yung mga newbies talaga, wala pang work.
pwede niyong gawin yun. First, gawa ka ng mga ganito. 9 o'clock in the morning. Gawin niyo kasi business niyo to. Okay, treat this as a business, not as employees. Masasabi sa inyo, hindi ka gadami. Walang, I don't know, unless siguro, ano siya, VP or CEO level sa nagiging employee na gumagaling or yung mayaman. Siguro pag ganung level, okay yun. Pero kung newbie ka, ganyan, tsagain mo and treat this as business. You know, nung tsinatsaga ako dahil natututo ka rin. Alam mo yun, cute pala mag-Canva, yung mukha mo, ikakrap mo, yung mga ganon. So, you enjoy then doing this and then you put your heart. Ang hirap kasi ng napipilitan ka lang na sinabi ni Ma'am Lani o ni Coach. Dapat ikaw mismo, ilagay mo yung puso mo. Alright? Pinili mo ang online, mag-ingay ka sa online. As professionals, we have to market ourselves, service. So, wag mahihiya. Let the online people know your value and service. Di ba yung mga picture na kinuha ko kanina? Lahat yon nangyari yun ng online. Yung naging speaker ako, na naging professor ako, lahat nila nakita yung value ko. Ang alam nila, ang value ko sa church, is ano lang, yung kikay, ayan, milig sa mga earrings, pero hindi when I started posting, kasi sa lab, kailangan daw mag-post. Yun yung, doon sa isang course na inatinan ko, kailangan daw mag-post. Alam mo, nalalaman na nila, ayun, may mga referrals, guys. May referrals, tapos kusang dumarating sa akin sa LinkedIn. Ayan, so, nung na-build mo na, siguro mga 6 months to 1 year, kusa talaga, guys. Kusa dumarating, tapos nakikita nila na meron value. Ayan, so, yun ang gawin natin. Huwag kayong mahiya i-post. Kasi pinili mo yung online, ayaw mo na nga mag-commute. So, ang platform mo na instead na mag-jeep ka, magbabas, ilagay mo lahat yan sa online mo. And treat this as a business. Okay? Sorry sa okay, yung unique strategies ko, I contact yung mga friends, churchmates, relatives sa abroad. Ayan, so, I don't know, this is the unique strategies aside sa mga nababasa natin sa online, yung nakikita natin sa uh, mga mga newsletter. So, ito yung sa akin. Siguro naman sa inyo, Janet, Joy, Tess, meron kayong mga friends abroad. Ayan. So, may mga kaibigan yan or merong mga business yan. Sinabi ko na ano, tapos yung isa pang nag-volunteer, yun. Gusto daw niya na mag-farm ng parang bookkeeping. So yun, contact mo yun. Tapos inform them that you are into bookkeeping for the US. 'Di ba? Ayan si Jing. O yan. In case may naghahanap, pwedeng pa-refer. Halimbawa, ay wala sabi ni Joy. Sabi ni Jan, ay wala sabi ni Josephine, wala. O refer. Minsan pa nga papa-outsource. Kunwari hospices. Ayun. Group of nurse sila, yung friend ko, may hospices, ayun, mga nurses. And then, yung isang nurse doon, head nurse, may hospice business. Para nagpo-farm siya. So, naghahanap siya ng bookkeeping. Mahal ang bookkeeping sa US. So, ang minimum wage nila 13 to 15 USD. Nung in-outsource niya, di nakamura siya, $9 to $10 lang. So, meron na siya, pinapa-outsource niya. Yun, i-outsource na. And then, i-refer. Yan. So, pwede nyo itong, kaya sinasabi ko, maglista ka ng 100 na pwede mong alokan ng bookkeeping business mo. Okay, I mentioned hindi employee to, ha? Iaalok mo yung bookkeeping business. Kahit newbie ka, kaya mong gawin yun. Okay? Pwede mong gawin yun. Kahit newbie ka. Yan, ano pa? Nagko-connect ka ng direct clients or prospect. 3 to 1 rules kung gusto mo magpakilala. So, yung mga students ko dito, alam na to. 3 likes, 3 hearts sa mga post niya ni prospect or ni clients. Nag-like ka na. Kasi may algorithm nga siya, si Facebook. 2 comments. 2 comments sa mga post niya. Magko-comments ka. Hi, Josephine, I like your dress in your post, ganyan-ganyan. Where did you buy it? Ganyan-ganyan. Or saan-saan. Then, ano pa ba? Ang ganda, congrats! Ako, ang strategy ko, guys, birthday. 'Di ba sa Facebook may mga birthday? May analytics 'yon. Pupunta siya doon, yung wall mo pupunta sa wall ni Jeneline.
Yung wall ko pupunta sa wall ni Rika kasi binabati ko. Ako simple lang pag super busy, ang ginagawa ko lang, sa LinkedIn may birthday din, saka yung mga congratulations, yung mga birthday. May analytics kasi yung pupunta yon doon sa mga kaibigan ni Rika na naka-Facebook. Si Abby din. Pagka generate ko si Abby, happy birthday, congratulations, whatever kung ano man yung achievements niya, pupunta yun dun sa LinkedIn ni Abby. Ah, sino to si Leilani? Comment ng comment kay Abby. Tapos nung nakita niya na kinilik ka na, ay, si Leilani pala ay bookkeeper. Ayan, so, yun. Huwag muna kayo mag-aalok ng service. Kung sa korpo, nanliligaw tayo, ganyan. Sa online, nagpaparamdam muna tayo. Bawa, nagpaparamdam ka, ayan, connect ka muna, comments. Comments kayong sincere guys ha, huwag yung napipilitan. Actually, may AI na. Ayan, tinuturo ko yan sa paid na group. So, may AI na, ako hindi ako nag-hire, so may AI ako na taga-comment. Sige, pwede nyo namang i-research AI comments in LinkedIn. Para may mga taga-comments ka na, hindi basta comments, hi, thank you, congrats, something mas malalim, something unique, para makuha ka, di ba? Para makita, ito si Josephine comment ng comment eh. Nakakainis eh. Sino ba to? Si Jeneline, si Rika, si Tess, si Jennifer, okay? Si Alan, comment ng comment. Okay, pagka na-establish nga na yung pag newbie, may 7 message na. So may mga strategy uli. Yung kanina 3, 2, 1, yan may 7. According sa statistics daw, ang isang sales rep, bibili yung prospect niya ng 7 times. Ay, ng maka 7 times. Kung nag-offer ka, ayaw pa rin ni Salvador, ayaw pa rin ni Jennifer, try mo, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-anim, pang-7. Hindi ka nag-offer, nag-ano ha, yung kamustahan lang. Uy, Jennifer, how's your business in IT business? How is it? How's the cash flow? Yeah, may problema nga ako eh, Lani, kasi sabi ni Jennifer, kasi ganyan, ganyan, ganyan. So doon ka napapasok. Ang sabi sa rule na 7 is continue. Any message na, good day, how's the day, how are you? Ibig sabihin you're establishing. Ayan, so unti-unti pag nakikita mo na siyang, may mga ganun ako guys na nakikita sa LinkedIn or experience ko, talagang nag-good day sila lang Australia sa US. Tapos mga CEO level sila guys ha, sa US. Ayan, tapos by the way, how's the business? Kasi alam ko siya, kunwari real estate siya. How's the business? Konting tanong. Ganun, ganun. 7 times, gawin mo yon. Okay, mapaprompt kay Maan. So kanina 3 to 1 rules, pag new. Pag nakilala nyo siya, 7 times. Ika-7, bibili na yun ng offer mo. Bago yan sa psychology ng social media. So 7 times, ano nang gagawin mo, ano nang sasabihin mo, ay naiya ako eh. Yan. So tuturo natin yan bukas sa social media. Okay, social media. Okay, next. Ito yung sinabi ko kanina. Local man yan or pang abroad. Ayan, guys, pag alam ko dito yung mga students ko, yung mga kakilala ko dito, maingay talaga ako sa webinar. Okay, I participate, may question sa poll, may mga question, may poll, ayan. Yung sinasabi ng speaker, nire-repeat ko, tinatype ko siya sa chat. Bakit? Nagpapabida-bida ako sa mga CEO na nasa loob. Nagpapabida-bida ako, ayan, sa loob. And then, minsan ni-screenshot ko. Ini-screenshot ko yung picture ng speaker, o pwede niyo ako screenshot ngayon, or kung sino yung nagwe-webinar, and then, hinahanap ko siya sa LinkedIn or sa Facebook. Lalo pag mga speaker. Kasi guys, tong speaker na to, hindi yan naging speaker na basta-basta lang. Maraming kakilala yan. Chinkitan, ayan, Sun to name, ayan. Chinichika ko talaga yan, yung mga nakikilala ko, yung sa franchising, yung sa mga local, maraming kakilala yan, network yan. And then pag chinika mo na yan, sabi mo, I attended your webinar, 3 items lang, I learned this, 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 this. Attach also is our photo. Alam mo, grabe, pag gano'n, tapos itatag mo siya or i-message mo siya, tapos add friend ka agad at connect na kayo kaagad. Yun ang strategy, malupitan. Kahit hindi mo sa niche, hindi mo siya services, kahit sa SaaS or yung may isa si Coach Aisha, ayun, tapos alam niyo bakit? Pag may client siyang naghahanap ng accountant at bookkeeper, ikaw ang hinahanap.
Kunwari may accountant, may client siya. Who among you are accountants and bookkeeper? I have a client is looking for. Oh, sasabihin ni Tess, Miss Lani is the key. Oh, so ikaw na yung point person. Kasi tinutulungan mo itong coaches na to or yung friend mo na yung sa social media niya. Totoo to guys, ako doon din ako nagkaano sa referral. So I do referral. Tapos screenshot mo lang yun. Speaker, mag-thank you ka. O tapos post mo sa wall mo or sa social media mo. I learn a lot, blah, blah, blah. See the photo during the webinar. I learned this, blah, blah, blah. Ganyan, ganyan. And then hashtags. Gawin nyo yun. Next, I volunteer din sa mga group, community, ay alam niya ni Marie. So nagvo-volunteer ako. Bakit? Gusto kong malaman nila yung value ko. Yes, admin lang ako or taga Canva or taga Remind. Pero guys, alam niyo yun, unti-unti nakikita nila. Unti-unti bumabango yung name mo. Okay, just want to know others, your value. O kaya yung top 10 na hinahanap ko sa YouTube or sa LinkedIn. Top 10 lang, wag masyado kayong hinahanap na kung sino-sino. Yung sa tingin nyo, halimbawa sa e-commerce, sino yung then get some ideas, connect with them. So, every day, make it a habit to connect sa mga CEOs. Yan. Yung mga templates, tracker, scripts, yan, sa paid student lang din. Ayan, 10 per day. Sorry, 10 per day. Ayan, sabi. Guys, sa LinkedIn, paki-screenshot nyo to, sa search bar, number CEO in real estate in the US. Type nyo siya. Or SaaS business in yung specific ha. Ayan. Next, type nyo to guys. Market or industries na best social platform. I repeat, sa mga industries or niche natin, may appropriate na social media platform dyan. Doon ka magbabad. Okay, sa e-com. Oh, may LinkedIn ba? Wala. IG yan guys. Saka YouTube. Coaches online. May LinkedIn ba? Meron. IG. Alright? Real estate, LinkedIn, Right? So, hindi lahat ng niche mo or industry nandyan. Kung may pera ka, sabi ko nga kayo, kung may social media manager ka or staff lang na level, pwede mo sila magbabad. Pero as newbie, isa lang piliin mo muna. E-com lang, laki na ng e-com guys. Real estate din, ang laki niyan. Construction, health, ang lalaki niyan. Yung e-com, laki ng business ng e-com ang laki niyan. So, babad kayo dyan. Nandiyan sila right now, TikTok na yan eh. TikTok, ayun, may TikTok dito. Yung mga content creators, influencer, nasa TikTok yan, Twitter. Ako wala akong Twitter. Ang gamit ko lang ay IG, Facebook, YouTube, LinkedIn. Ayan, na social media platform. TikTok din, ayan. So, I dance. Ito pa, pag nagpo-post kayo guys, evaluate nyo, huwag kayong post ng post. Nakita ko yung mga LinkedIn nyo. Pag mga 3 days, 5 days, 10 days na walang tapos post ka ng post lang, may strategy din guys ha. Titingnan mo yung analytics. Okay? Pag walang nagla-like, pag walang nagko-comments, baguhin mo strategy mo. Ibig sabihin may mali. Or, di ba minsan ganon, ini-scroll down na lang natin. Ayoko nito, tas ang haba. Ayoko, ang pangit ng niya, icon, ng text niya, ayoko, hindi maganda. So, yun. And then, pag may nag-comment, mag-thank you kayo. Engage din. Kasi may iba akong kilalang coaches, talagang hindi nagko-comment. So, bakit ka pa nag-post kung hindi ka mag-engage? So, pag may nag-post, nag-share, mag-thank you kayo. Okay, thank you, Joy. Thank you, Tess. Thank you, Jean. Thank you, Josephine. Yun. Engage kayo. Kasi guys, may analytics ang online. Okay? May analytics siya, syempre nakaprogram yan. Hindi basta tinayo yan or in-establish nila yan na basta na mag-communicate. May program yan. Alright? Health and wellness. Guys, marami na sa e-com sa real estate ha. Pili kayo restaurant business. Okay yun. If I were to ask you na SaaS business, IT, asa na yung SaaS dito? May SaaS yan eh. Ayun, pili ka lang talaga ng isang market or niche na malapit sa puso mo. How about farming? Sa farming, siguro mas particular ako sa yung agriculture na nagsusupply, kunwari mga root crops na nagsusupply sila sa mga big markets. Sa New Zealand may nag-interview sa akin na gano'n eh. Parang siya, yung dairy or yung mga gatas ng cow,
sila nagsusupply sa mga sa mga ano, kasi parang e-com na siya. Okay? Wag lang yung basta farming. Kailangan meron kasi hindi magta-thrive si business na pag farming lang tapos hindi na di-distribute yung mga produce niya. So kailangan yung mga produce niya meron kang paglalaan. Yun yung ibu-bookkeep mo. Yung mga, halimbawa, sa supermarkets, yan yung maganda yung sa New Zealand, meron sa Australia. Australia, New Zealand, farming catering to e-com. O, pwede siguro yun, Jane. Pwede siguro farming, pero catering siya sa e-com. Kasi yung mga produce niya, i-deliver mo sa e-com market. Kasi online ka nga eh. Wala ka dun sa New Zealand eh. So, pwede yon. Kailangan specific. So, maraming magano. Actually, marami din farming, agriculture, na nagsusupply ng e-com. Ayun, pero e-com siya. Yung mga produce niya, siya yung, alam niyo yung mga salad na kinakain natin sa mga restaurant, yun, sila yung nagsusupply niya. Yun ang ibubookkeep mo. Iko-costing mo yun, guys. Yun ang iko-costing mo. Paano siya makikita sa costing. Okay, and do a lot of research. I don't know, kasi ngayon puro high-tech na eh. Ako kasi, I still have mga textbooks, books talaga ako. Ang binibili ko yan, mga books. Kasi nasusulatan, minsan pag wala kang wifi, wala ka ng data, mas gusto ko. I don't know sa inyo, pero ako ay gusto ko nasusulatan. Bibilhin ko siya at bibilhin, mas gusto ko yun. Or print ko siya, halimbawa yung sa US taxation, print nyo yun, yung mga module, dun sa BIR or sa IRS kung gusto niyo yung US, yung IRS, marami doon readings. Ginagawa ko noon, PPDF ko siya, din piprint. Mas gusto ko yung sinusulatan. And then nakakapag-notes ka. Hindi ko alam sa inyo, pero think of a way na magiging productive. Okay? And guys, huwag kayong gaya-gaya, please. Do a lot of research. Basa research, AI, punta kayo sa mga FB community, know how the business works. Kung hihinto ka na sa bookkeeping, guys, wala. Ang dami nyo ng bookkeepers. Paano ka aangat? Think of something. Paano mo matutulungan yung farming business na yan na mag-grow? Okay, through your bookkeeping. May numbers ka. Dinownload mo na yung trial balance, dinownload mo na yung FS. Create something on it. Analyze yung financial statements niya. Oh, ang daming AR, hindi nakakollect. Ang daming inventory. Oh, hindi nabibenta. You help the business. Kasi kung purely bookkeeping lang titingnan nyo, nagre-record ka lang, nag-encode ka lang. Sorry pero I'm not pero ang gusto ko, you dream bigger things. You help this business grow through yung ginagawa mo. Wag lang sige gusto ko ng bookkeeping kasi laki ng kita. Hindi. You have a vision dun sa client mo. Uy, kawawa to si Caroline, yung farming niya, ang daming inventaryo, hindi gumagalaw. Right? So, think of something na matutulungan. Pag change yung mindset nyo, nag-guess nyo ba ako dyan? I-change nyo yung mindset nyo na tulungan nyo to. Itong farming business ni Caroline, kawawa naman, hindi nabebenta, nabubulok lang. Hindi na hanggang Baguio lang, hindi dumarating ng Manila. Kawawa yung salad. Ayan, so may ganun akong client na local. If you're familiar sa Gawad Kalinga. So yun, tinutulungan natin yung mga farmers. Alright? Sorry guys, pa-screenshot na lang din to. Okay, guys, yung strategy mamaya na open to work, na check ako ng LinkedIn nyo, nagulat ako, ang daming naka-open to work. Okay? So, ang concept yan guys, ang open to work, hindi ko nilalagay sa open to work. Doon sa may naka-hide siya through, through recruiters. Bakit? Ikaw nga yung business mo nga to, you will offer your business, hindi ka maging employee. Nakuha yung concept? Ikaw ang tutulong kay Caroline sa farming business niya. Ikaw mag-o-offer ng service, hindi ikaw yung o-offeran. Copy? Naintindihan? So ako, hinahide ko yun. Okay? So, yung remote, lagi kayong may remote sa mga job preference na hanapin nyo pag nag-job post, click nyo yung arrow down, i-filter nyo into remote. Na-filter yan. Tapos easy apply filters. And then, connect sa mga recruiters. Guys, ako doon, fini-friend ko yung recruiters. Halimbawa si Tess, sabihin ko kay Marie, ang tawag nito, is there any tips and strategy on how to level up my interview with the CEO? Kinakaibigan ko siya, yung mga HR. Uy, thank you Uy, by the way, you're from Victory.
I'm also from Victory. Oh, hanggang sa may connection kayo. Ayun, kaibiganin mo yon. Tapos guys, yung resume mo, ah, ipa-pattern mo dun sa job post. Kailangan guys naka-pattern. Kung bookkeeper na applyan mo, hindi pang CFO na resume ang bibigay ko. Kasi nag-apply ako guys sa mga bookkeeper, yun yung mga ina-outsource ko. So, ina-applyan ko through me, pero i-outsource ko. Pero, hindi pang CFO level na resume ang bibigay ko. Kasi overqualified ka, hindi ka tatanggapin. So, kukunin ko yung job description, chine-check ko, tapos yung mga keywords, yun yung nilalagay ko. O, yun ang i-outsource mo. O, halimbawa, kung 40,000, 35. Eh, kung may anim kang 35, o, kalahati nun, hati kayo dun sa ina-outsource mo, tapos sa'yo yung kalahati. O, di nag-grow ka na, may agency ka na. Okay, next. Yung ATS is automatic check system nila yan. So sa US, 'di ba, 1,000 job posts, 100 posts, applicants. So may ATS sila. So may AI din to check. Kailangan nakikita nila yung mga keywords. Halimbawa ko, may eng-eng akong ginawa. Real estate pala yung nasa post. Hindi ko nakita. Hindi ako nagbabasa. Ang sinend ko ay pang e-com. So, X na ako. Tapos, nung binasa ko ulit yung job post, ano pala real estate. So, ang nasend ko is pang e-com. In short, kung level mo as kung accountant ka na at mag-apply ka ng pang bookkeeper ang ibibigay mo, wag pang accountant. Kasi hindi ka mamamatch. Kung halimbawa CFO level, wag pang bookkeeper ang ibibigay mo. So, meron kang 6 na klase ng resume and then i-edit-edit mo lang. Okay? I-align nyo lang kung ano yung mga job post. I repeat, wag yun the same. Wag niyong gayahin yung mali ko. Kung CFO nila ina-applyan mo, wag ka magbibigay ng pang bookkeeping na resume. Kung pang bookkeeping, outsource mo yon pag natanggap ka. And then yung isa din, ganun. Ganun lang dumami guys. Through application ha. Yun, dadami din. So, pwede ka rin kumita ng ina-outsource mo itong mga to. Okay? So, prepare mo. Dapat ready na yung mga resumes mo. Okay? Meron ka ng template. Meron ka na. Okay, yung working hours ni US, hindi mo working hours. Kasi Miss Lani, ganito lang ako may time. Mag-adjust ka. Okay, mag-sacrifice sa blessings. Ay, grabe naman si Jing. Kaya mo yan, Jing. Nako. Okay, basta avoid lang yung, kung nasa VA ka, wag kang mag-VA. Build your bookkeeping business. Aral ka sa akin. Enroll ka. Okay, game. How to position yourself. Ito na, Jing. Oh, pwede nyo guys ilagay completed. Basta guys, wag nyong sasabihin newbie. Hanggat hindi tinatanong, eto, lagi kong pinapagalitan mga students ko. Guys, hanggat hindi tinatanong na may experience ka ba, na may alam ka ba, wag niyo sasabihin. Hindi sinasabi kong magsinungaling, pero hanggat hindi tinatanong, wag niyo sasabihin. Alright? Sabihin niyo, nakakomplete ka na. Guys, ina-applyan ko yon. Nung nag-shift ako ng real estate, ang tapang ko. Pero ang sinasabi ko lang, test me. Next, hire me. I'm giving 1 week for free. Just hire me and I can prove myself. Yun guys, sobrang ano yun. I completed a training, 1 month training in QuickBooks, mari lang for real estate. And though I don't have an actual experience, but my training itself is sufficient for me. If you want, you can test me for 1 week. Guys, ganyan na ako ang hindi naman desperado, pero I can prove myself, kaya ko. So build that confidence. Kasi nag-aral ka eh. Yun lang, wala kang experience. But with that certification, hands-on training, internship, ano pa ba? Basta, ayun, nag-prepare ka. Guys, kaya ko yun. Ina-applyan ko kahit wala akong experience. Diba, nagsabi, nag-chat. Kasi, actual experience, pero may experience ako during the training. Pero actual experience sa work na sumusweldo, kumikita, wala. Pero kaya ko. I know myself, I check myself, nag-ready ako, kaya ko. Okay, ito ang sinabi niya, hindi newbie guys ha. Entry level bookkeeper. Ano sinabi? Entry level. Hindi sinabing newbie. Avoid newbie. Okay? Avoid yung wala ka pang alam, wala kang idea, wala experience. X. Alright, X yan ha. Credible ka, dapat you're still credible. Sa tingin mo, si Jing or ako ang a-applyan na, ako may experience, si Jing wala. Sinong i-hire? Siyempre ako. May experience ako. Pero take note, look
credible and client ready. Hangga't hindi tinatanong na may experience, huwag niyo sasabihin. Ako lagi, binabat ko siya, sabi ko, I still have my training, certification. During the interview, sinasabi ko yun. Tapos alam nyo, di may notes akong ganyan. Sinasabi ko yung mga unique terminologies ng real estate. Sinasabi ko yung mga unique terminologies ng mga e-com. O, di nakukuha ako. Yun yung strategies, guys, para yung makuha yung client. And then, ko-convert ko yun. Pag nakuha na ako ng job, pag nakuha ko ng CEO, kino-convert ko, pwede po ba tong full-time? Pwede po ba tong ang tawag dito? Pwede convert pa tong remote? Pak! So, strategies lang. If you check yourself, kaya mo to, you have the training, build the confidence in you. Then give value. Alam mo, kaya mo eh. Plus, may community. Kaya guys, mahirap ang Lone Ranger na solo lang kayo. Kailangan nyo ng someone, subject matter expert. So, kailangan ko si Jean, kailangan ko si Tess. Baka meron kayong client or dating work na, dating VA, alam mo to. So, we can support one another. Ako guys, hindi ko hindi ko alam lahat. Okay? Alam ko, matapang lang ako or confident. Siguro ang term is confident enough kasi may community. Alright? Hindi totoo talaga, guys. And then, aral ka. Hindi na imposible ngayon mag-aral. Ayan. May sinabi ba dito, guys? Ito pa, aspiring. Walang newbie, ha? Yung kanina, yung freelancer, avoid. Ngayon naman, yung mga newbie, tanggal. Aspiring, yan, check. Entry level, check. Yun ha, yung mga tips. Guys, still credible ka. You can give value. Bakit nag-training ka kay madam? Nag-training ka, nagbasa ka, nag-aral ka. Alright? So, build the confidence in yourself. Kaya mo yan. Red flags. Guys, I think, guys, ito lang. Sa mga Facebook, di ba nagpo-post din ako sa mga Facebook, nag-i-invite ako. Yung mga Facebook group. Pagka may mga interested. Tapos, walang pinopost na job details. Tapos pag chinek mo kunwari si Jing lang ay one day odd lang yung Facebook niya. Guys, yun. Okay, ito yung mga red flags. Pa-screenshot nyo na lang. Meron ako nung newbie din ako. Yan, nagpapa-free sample test project. Nandun sa OLJ, yun yung exam. Sabi ko, actual work na to Tapos libre lang. Red flag yan. Yung mga red flag guys na ingat tayo. Huwag kayo, mag-validate kayo. Check nyo yung profile ni Jing, ni Tess. Aba, aso. Bakit aso? Pero bookkeeping ang pinapaano niyang work. Scammers yun guys. Be careful ha. Pa-screenshot yan. Yan no portfolio photo? Walang review. Hindi lahat guys. So be careful sa online. Okay? Pa-screenshot nyo din to guys. Ito aking files to. Usually guys, pag mga GL, yan. Ito yung mga keywords sa job application. Pa-screenshot nyo. Month end ang hinahanap. Based to guys sa mga application ko ha. May summary mahaba pa yan. Ang dami pa nga sa baba. So, sinadya akong screenshot yan para makita nyo. Ang lesson yan guys, take note of these keywords. Aralin mo yan. Ayan, QuickBooks Zero NetSuite, QuickBooks Online Desktop, Trust Accounting. Alam mo ba yan, yung trust? In-apply yan ni Leilani. Pero guys, alam nyo, inaral ko yan bago mag-interview kasi sabi ko 2 days from now mag-interview. Inaral ko yan. Okay, nag-take down notes ako. Okay, para pagka nag-interview na, mag-cite ka ng mga terminology, kuha mo na yung client. Kuha mo na siya. Escrow. Sino may alam ng mga escrow? Yan ang mga keywords. Yan yung mga mali ko nung mga newbie ako. Hindi ko tinitingnan yung mga keywords. Yan ang aralin mo. And then, schedule the interview 2 days. Wag nang 1 week kasi mabilisan nga urgent yung job. Siguro 1 day. Biyernes. May interview ako ulit sa Monday. Mag-aaral ako. Yun yung mga ina-outsource nyo. So, kaya sabi ko sa inyo, business ito. Hindi ito basta freelancing lang. Hindi lang ito basta bookkeeping lang. Treat this. Kung BA ka, kung ano man kalagayan mo ngayon, na to. Hanggat may negosyo, guys, may accountant. Online na tayo, di ba? So, hindi na imposible. Pa-screenshot mo to. US GAAP, patay, hindi ko alam yung US GAAP. Aralin mo bago mag-interview. IFRS. Remote, collaboration. Yung naka-red, hindi ko ganong alam yan. Yung Trust Accounting Collection, hala, ano yan? Three-way, Trust Escrow. New yan sa akin. Ginagawa ko niyan, inaaral ko. So, talagang pupuyat ako. Aralin ko, magti-take down notes ako.
Ayan, so everything gawin nyo. Aralin nyo para bida-bida ka pag discovery meeting na or kapag ka-client meeting na or interview. Okay? Punta tayo dyan. Oh, guys, pa-type naman ng grabe! Ayan, grabe, pa-type ng grabe. Inom muna ako. Grabe! Pa-type naman dyan. Ang konti. Sige, grabe. Ilang kayo? Kanina 40 kayo guys, 45. Yan, grabe, o, di ba? Yan, nakainom na ako. Okay, so tingnan ng 3 actually, hindi 3, yung mga nag-submit kanina. Ay, mali. Asa na yun? Okay, so guys, eto yung profile ko. Grabe, dami kong dapat aralin. Oy, huwag ka matakot, Janet. Pili ka lang ng isa. Ayan, ala sabi ni admin. Ayan, grabe. Guys, nakita nyo ba yung meron dito wala akong, ay hindi na screenshot. Okay. Okay, assignment na lang kasi nagmamadali na tayo. Hindi kasi may ano pa kami, ng meeting pa kami. Ayan, gamitin niyo yung open to work. Kiklik niyo yung show details. Sa baba niyan, hindi na screenshot. Pero sa baba niyan, guys, ang gawin niyo, ang tawag dito, tanggalin niyo yung open to work. Okay? Di mo wala akong open to work, pero may open to work yan. Yung open to work na yan, nandoon sa ah, recruiter lang. Meron doon icon. Hindi lang na screenshot. Ayoko na magbukas ng LinkedIn kasi para mabilis tayo. Okay, click yun. Hindi nyo ipapublish. Bakit? Business to, ikaw nag-offer ng service, hindi ka nag-ano, hindi, open lang siya sa mga recruiters. Huwag mo di-display. You are projecting that you are skilled, you are knowledgeable sa bookkeeping. I repeat, pakitanggal ang open to work. Ilagay nyo lang siya, i-click nyo to recruiter only. Okay? Kasi bakit? Business ko to, itong bookkeeping na to. So, ang client ko guys, startup. So, parang starting point ko lang or yung mga bookkeeping, ano ko lang yon pag naghanap si client. Pero ang pinaka-forte ko is yung mga about startup, ayun, yung mga offer ko. Kaya ang offer ko dyan is startup business, yung mga financial planning, modeling, ayan, part din yun ng course ko. Ayan. So guys, si Jenny Lynn, tingnan natin ito. I like her ito. Kailan guys, anong niche ni Janeline? Nandiyan ka ba, Janeline? Ayan, so hindi ko alam kung, ayan, real estate siya. Broad ang real estate. O yan, nag-take down notes pa ako kanina. Sabi sa real estate, Janeline, marami siya. Residential real estate, commercial, industrial, real estate investment, property, developer, brokerage. Oh, focus ka lang. Pili ka lang ng 3. Alin doon? Ang broad ng real estate. O meron pa nga siya yung mga landlords, ang tawag Airbnb. O yun. Siguro doon lang, front nyo lang yon. Okay? Pero kung may mga real estate na, ang tawag dito, with the generic, it's okay. May STR pa, LTR. Yes, tama, STR. Correct. Nandito ito yung sa notes ko yung STR. Anyway, so I like here, ang sad point ako kay Jenilyn, sad point, 46 ka lang. Connection. Anong ginagawa mo? Araw-araw mag-10 CEO ka. Okay? Meron sa LinkedIn yung yung CEO, um, ang tawag dito, research mo yon CEO real estate in the US. Okay? 46 ka lang, hindi ka mapapansin. O, di ba? Lalo na kapag ka mga, kagaya ko, 4,000, ako yung mapapansin. O, magparamdam ka. Ang ganda ng profile mo, I like the pink, pero I don't know, pink is feminine. Siguro okay siya kapag social media ang offer mo. Kaya ako nag-rebranding ako ng color. Pink and black ako dati. So, I shift ngayon sa blue. Blue, yellow, and white. Ayan, so strong colors, 3. Check mo lang yung pink medyo. Tas, I like your picture. I like your QuickBooks. And I like this one. Oh, are you? Are you? Ay, ako to. Oh, saka, guys, take note, pa-screenshot nyo. May call to action siya. May email siya, tapos may Calendly. Very good. Ang ano ko lang sa'yo, Jeneline, damihan mo, tiyagain mo. 10, mag-hi hello ka lang. Ayan, 10 lang ng connection. Okay? 46, hindi ka mapapansin yan pag newbie ka. Okay lang, it's okay kung bago. Ganyan din ako. Chinaga ako siya. In 4 years, naka 4,000 ako. Tiyagain mo din. Okay lang yan. Basta walang mahirap sa taong malaking pangarap. Pink color,
Sa akin, ano mo, nung nakita ko, medyo okay siya. Okay, may QuickBooks, ganyan. Streamlining your financial focus, what really is scaling. Ang haba. I don't know, pero sige, baka may pwede ka pang improve. Ang sa ChatGPT mo, lagay mo empowering through accurate, stress-free bookkeeping, allowing. Oh, naulit ka na. Nag-gets mo, asa si Janeline. Ayan. Empowering, tapos may allowing ka rin. Nag-gets mo, nagdoble, sobrang haba. Kung ako yung titingin, ano ba talaga siya? Ayun, so, siguro, through accurate bookkeeping, empowering, nagdoble ka, empowering it growing. I don't know, i-improve this, masyadong mahaba. Siguro, real estate, bookkeeping, QuickBooks, maglalagay ka. Kaya nang dito, yasa na yun. Yung may ganun ako, ayan CPA, fractional CFO, maglagay ka ng ganun. Ayan. Next. Tanan! Zolina, andiyan ka ba? Galawang baso. Okay, tanggalin ang open to work. Guys, yung LinkedIn banner niya, sayang. Yung ganito, yung LinkedIn banner. Hanap kayo sa Canva. Sayang, okay? Sayang siya. Open to work, no. Zolina, mag-connect ka sa akin para magkaroon ka ng followers. Ilan yung matin ngayon? 40 yan kanina or 50? Connect ka sa kanila. Hindi pwedeng wala kang followers. Alright? O, tiga Cagayan ka. Ano ba? State? Ayan. So, Zolina, wala kang pinopost. Maglagay ka na ng, mamaya, maglagay ka na ng, it's okay kung yung account. Maglagay ka ng bookkeeping online na. Right now. Ngayon, lagyan mo na. Kasi hindi ka makikita eh. Ang last mo pa is 2023 ba to, present? Maglagay ka na ng basta virtual bookkeeper. Yung word na sinabi ko kanina, remote, lagay mo ma'am. Alright? So, damihan mo, mag-connect ka dito sa 40. Di may 38 friends ka na sa LinkedIn. Guys, connect with each other para dumami. Si Constancia, andito ba? Alright. Constancia, ano ba talaga service mo? Okay? Erratic po Signa Traveling. Sige, attend ka na lang ng replay. Next, attend na replay. Sige, Constancia, bookkeeper, tanggalin ang open to work. Ang open to work to recruiter lang. Business owners ka, remember? Bookkeeping agency ka or bookkeeping business. I like her, meron ka ng, QuickBooks. It's okay. Pero anong niche mo? Anong klase? Sinong market mo? Maglagay lang kayo guys ng market. No overthinking. Market lang, kahit malapit sa puso mo, ginagawa mo, no overthinking, market lang. May magic yan guys, believe me. May isa akong student, real estate siya, pero engineering siya. Pero nilagay niya, real estate. Alam mo, may mga nag-i-inquire sa kanya. Ano, engineer siya? Funny. May magic yan. Maglagay ka lang. Huwag ka lang basta bookkeeper. Tanggalin ang open to work. I like this, yung with the mission. Okay. 38 people, please avoid I. Pronoun ng I ha. We. I will, helping you. Okay, baliktad niyo. English muna tayo. English 101. With the mission, I agree. Pero I take pride, no. Helping you simplify complex financial task. Okay? Lagi tayo, guys. Thank you, Ivy. Lagi tayong third party. Okay? Third pronoun. Wag yung first pronoun. I, myself. Avoid mo yan. Walang ganyan. Si ano maganda eh. Are you? I provide. Wag. Wag tanggalin din yung I provide. Helping you with the following. Ganong adjectives. Ganong wording. Ha? Walang alam ko reliable ka. Reliable. Tanggalin mo na ng I am. A reliable professional or we are reliable professional. Alright, kagaya ng dito ko, we are. We. Tanggalin nyo na. Next, si Jolina, nasabi na yan. Bookkeeper, tanggalin na open to work. And then, lagyan ng niche. Pili lang kayo guys, niche. Jenny, sayang to Jenny. Yung LinkedIn banner mo. Andyan ba si Jenny? Yung LinkedIn banner mo, connect tayo. Maglagay na kayo sa about nyo na kahit hindi pa kayo nag-uumpisa guys, maglagay na kayo. Ayan pala si Connie. Ayan, si Connie. Saan si Connie? Ayun. So, maglagay kayo ha ng word na virtual. Walang freelancer. Wala mo na, virtual. Yung mga sinabi ko kanina, starting, kahit newbie ka pa, nag-i-start ka pa lang, remote,
Maglagay kayong gano'n, okay? Wala siyang ano, mangopya ka na lang sa iba or sa kay ChatGPT, gawa ka. Okay, Jenny, kung nandiyan ka. Sayang yung LinkedIn banner mo, 'wag ka naka-side view. Pakita mo yung talagang mukha mo, yung ganyan, 'wag yung nakaganyan guys, ha. Sorry, pero picture ka ng iba, harap ka. Malay ko ba baka wala kang kamay or wala kang pisngi, yung buo pa rin, yung kita. Alright? Sorry sa ano mga terms ko ha guys, pero direct to the point ako. Okay, ito si Salvador. Si Alan. Ang ganda na sana. So, e-com ka. 400 ka na rin. Keep it up. O, wag freelance. Tanggalin. Andito pa ba si Alan? I help business owners manage their bookkeepings and accounting needs through QuickBooks. Alan, lagyan mo ng through QuickBooks and zero. Ayun, kasi e-com ka. Tanggalin mo na yung freelance, virtual, walang ganon, okay? Yung service mo, yung kagaya kanina, we help. Sino to? With the mission. Ito yung meron dito. Are you? Ay, are books. Naku, tinatawagan ako. Are you books when you ganyan-ganyan na? Ayun o, gayahin nyo to, maganda. Here's, we can do. Avoid I. Oh, tindi ko, no? Pati yun, mga nalaman ko pa, no? Alright, so, Jenny, Alan, baguhin, tanggalin ng mga freelance. Ayoko online, bookkeeper. Mortgage, wow, maganda. Teka lang, mortgage ka pero e-com ka. Alan, siguro makikita ko sa iyo A2X. Service provided. Bakit may mortgage? Kahit di mo pa alam, lagay nyo lang. No overthinking. As mentioned, overtime tayo. No overthinking. I repeat, wag mag-overthink. Lagay nyo kung e-com ka, lahat ng languages ng e-com, ilagay nyo. Mortgage lending ka, e-com ka. Loko mo ako eh. Ayan. So, ano tayo ha? Admin, may mga parating pa. Kahit patapos na. Okay, so kailangan ano ha? Kailangan isip ka. Sabihin nyo kay ChatGPT, ChatGPT, can you help me provide sales pitch? I'm serving an e-com market through bookkeeping. Sales pitch. Okay, mga ganun, sales pitch. Pitching. Mag-pitch kayo sa LinkedIn nyo. I repeat, ChatGPT, can you help me? Sales pitch. I'm serving e-com business through bookkeeping and QuickBooks. Can you help me provide a sales pitch for LinkedIn? Oh, yan, sana nakuha ng iba ha. Okay, so hindi mga mortgage ang titingnan ko, hindi product marketing, mga A2X, Shopify, Amazon. Alright, alam niyo na yung magic word. I like your yellow and black. Sige, improve na lang. Sige, para mabilis. Improve na lang, Alan, ha? Okay, next, si Caroline. Nandiyan pa ba si Caroline? I think, ayan. I am, no, wala nang I believe. We we deliver financial clarity. Mga ganun, avoid we. Anong business mo? Ano ka ba? Ito, meron ka. Meron ka palang business na experience. I like that. Experience bookkeeper. 500, okay ka na rin as newbie. Medyo malabo. Ito. Specializing in farming to e-com. Farming and e-com, pwede na rin. Ensuring accuracy through yung Caroline mo, malabo. Ito, ang labo, oh. Ayan. So, baka mas maganda dito. So, ayan, may Amazon ka kasi e-com ka. Avoid I. Tanggalin yung I believe. We help you in delivering financial. We, my. Avoid niyo yung mag-I, bring. Ano ngayon kung you bring? We help you. Di ba pag sinabing I bring sa we help you bring. So, may difference. So, English 101, patulong kay ChatGPT, improve nyo to. Improve pa more. Mas malabo yung dito. I suggest farming business, may accounting system yan. Pati yung restaurant business, meron. Next, si Fritz Selmay. Wow, ang ganda. So, detail-oriented. Wag ka nang mag-virtual VA. Start, andito ba si Fritzel? Fritzel May, naulit yung Fritzel May mo sa taas, sa Fritzel May CPA MBA. Redundant. Siguro, magaling ka sa ayan, may ano ka, MBA ka. So, alam mo yung higher accounting, yun ang ilagay mo.
Pretzel May, no overthinking. Ang ilagay mo ay yung mga something financial matters, tapos remote, mga bookkeeping. Wag na munang virtual assistant. Mas kaya mo, nag-MBA ka eh. And then, eto, I help, ano pa ba yung nakasabi sa'yo? Somehow improve mo. More on, ayoko nang, so, ano ngayon kung start CPA ka na 6 years? Anong matutulong mo sa negosyo ko? Present, di ba? Wag yon. Wag niyong ibibida yung self nyo. Ang laging point natin, third pronoun, is what I can do to help you. Okay? I can help you with. We can help you. Yung gano'n. Yung third party. Ano ngayon kung CPA ka? Anong nangyayari? Ano ngayon kung alam mo yung ano? So, yung dito, to, nagustuhan ko yung gawa nito. Saan na yun? Ayan. Messi, naguguluhan siya when your books. Ang ganda ng pagkakaganto. Screenshot nyo lang guys, pattern, and then help with AI or ChatGPT. Ang tawag doon sales pitch, avoid I. I don't like I. Kasi parang iyabang nito. Ay, nung ngayon kung 6 years ka. Ay, ako nga 20 years eh. O, di ba? Parang, ano yung magagawa mo? Sa experience mo, paano mo matutulungan yung problema ko? Messi ang libro ko. Nakuha niyo guys yung concept? Okay, so, ayan, so, ay ganda ng ano niya, accurate. Basta avoid I, avoid, tapos be specific sa niche mo. Kung magaling ka ng startup, go ahead. Restaurant man yan, e-com man yan. Pili lang muna. Don't overthink, guys, ha. May ano to, may magic tong LinkedIn Analytics. To, ang ganda. Andiyan ka pa ba, Astrid? Financial, so, magkaroon ka ng, ang dami mong siniserve, AI, UK, US. Pili ka lang, tapos 86, sandali. Ito, 42 ka lang, Fretzel, plus 40 tayo dito, mag-connect ka ng mag-connect sa amin. Si GC natin mag-connect. Hindi ka makikita, kasi may friend ako ng friend, kailangan niyang real estate. Hindi man ako real estate, startup ako. So, pupunta siya sa'yo. Okay? At ganun din, ito kay Caroline, alam ko to, last year to, student ko to, 500 na siya, in just 1 year, kung 500, dagdagan mo pa guys. Yung mga konti yung followers, connect kayo sa isa't isa. Connect kayo sa akin, connect kayo, basta, mag-connect kayo, may power yan. About I'm preparing. Ano ngayon kung nagpe-prepare ka ng QuickBooks? Okay, siguro maganda, through the use of QuickBooks for a messy account, ayan, yung mga ganon, wag kayo yung bida. Ang bida si client. Alright? Okay, so, ma-appreciate natin to, more pa to, papaluin natin kayo sa paid class. Talagang tututukan ko kayo sa paid natin. Alright? So much for all of this. I hope may natutunan. Summary tayo. Be active online. Tapos, avoid I. Dapat yung masaserve mo. Next is, improve nyo. Social media mo. Astrid, sayang yung LinkedIn banner mo. Yan, pwede mong i-offer yung mga financial reporting, lagyan mo pa, dito mo ilagay yan, yung mga services mo, yung kagaya ng ganito, yung sa akin, natakpan, may services ako niyan. Tapos may I help, yan yung mga pitch line, I help, real estate business, ang UK, maraming e-com dyan e-com, mas mabenta sila sa e-com pag bookkeeping, mga e-com, I said guys no overthinking. Pili na kayo ng niche. Hayaan nyo lang yan. Kasi may magic si LinkedIn. Okay, Jennifer, sayang tong LinkedIn banner mo. Blanco, 15 ka lang. Dami ano pa. Okay, start feeling nyo yung kung ano yung niche nyo, yun yung offer nyo services. Okay? And then start yung mga remote, bookkeeping na terms. Alright? Okay, so sino-sino ba? Yan yung mga ebidensya, guys. Ayan. So, yan yung mga naging ang dami, no? Ayan. So, yan yung mga evidence. Eto, napapasmile ko siya. Eto, guys, ano pala siya, YouTuber. So, nagustuhan niya yung mahaba kong hikaw. Ayan, yung mga tinuturo. Ayan, nakahikaw ako. Aliw na aliw siya dahil nakahikaw ako. Basta, guys, be yourself sa interview. Eto din. Ayan, napapasmile ko sila. Ayan, sa mga naging client yan. Okay? Next. Guys, screenshot nyo na lang to. Si Ma'am Lani ay madetalye talaga. Alam nila yan. Madetalye ako. Nagmo-monitor ako. Date, platform, company, job requirements, blah, blah, blah. Okay, sabi ko nga sa'yo, 50 clients a day, 50 application. Okay? Na nako-convert ko to clients. Okay, next. So, ito yung mga nakikita ko. Yan, nagmo-monitor lang ako.
Do you have US accounting experience? Do you have previous management and leadership? So, applying for ano to, higher roles. Do you have QuickBooks Desktop and online? Do you have US tax preparation? How many days are you expecting this role? Are you willing to work night shift? Oo ka lang ng oo. Kasi pwede mo namang ano yun, gawa ng paraan. Okay, so in short, kaya ako na-screenshot to guys, aralin mo yan. Okay? Guys, eto yung mga accounting software na gusto nito. Zoho, Xero, Workflow, Stripe, SAP, Salesforce, Sage, QuickBooks. Kung luma na yung alam mo, it's about time to upgrade. Gusto, payroll yan. FreshBook, ayan, blah, blah. Ayan, sa mga industry. Telecom, tech, tax, shipping, retail. Guys, maganda rin ang shipping. Saka yung mga tracking, real estate, o medical, blah, blah, blah. Screenshot nyo. Ayan, BPO. Okay, qualification, EU, accounting, New Zealand accounting, EU financial planning. Ako yan. Wait lang. Tax, QuickBooks, Xero, MYB. Okay, caseware. Ayan yung sa audit, ang caseware. Okay? So, research. Guys, screenshot nyo. Ito yung mga chat GPT prompts. Yung may bayad na to next time. Ayan, so ginagamit ko siya. Resumes in 3, 2, 1. O yan, sa company research, paano optimize. Ito yung prompts nyo kay ChatGPT. O yan ang utos nyo. O, pa-screenshot, behavioral. O guys, ito yung sample. O yan. So, yan yung mga, kung may 84, ayan, 90. O, ito pa, Australian. O, yan yung mga evidence ko, guys. Baka sabihin, gawa-gawa ako ng lahat. Oh, ayan pa, financial controller, CFO, Houston, Texas. Okay? So, online jobs yan. Okay, so ito pa. Guys, pa-screenshot nyo rin to. Ayoko na yung yung mga sinasabi ng iba. I would like to apply for, wait lang. I would like to apply for ganyan. Oh, eto na. Call me Astrid, a strong-willed woman, Nox, with expertise in this line of job. No way, let me this out. So, ganun guys, wag na yung usual na application. I saw your post, based from the LinkedIn post, I would like to apply. Hindi na yan ang uso ngayon. Okay, something unique. Oh, screenshot nyo na lang, copyhin nyo na lang yan. A strong-willed woman with expertise in this line of work, real estate. Oh, hi there. Saka guys, wala rin sincerely. Cheers. Ang uso ngayon, mga cheers. Oh, ito pa. Greetings from the Philippines. Yun yung intro nyo. Call me Astrid, a strong-willed. Tapos blah, blah, blah. O, introduce mo yung self mo. Nasa baba, hindi na uso yung sincerely. Cheers. Bakit? Ibig sabihin, ikaw yung yung vibe sa'yo ay wow, grabe to si Lani. O, diba? O, ganyan ang mga strategy, guys, ha? Medyo mag-a-adapt tayo kasi mga millennials na, alam mga boss mo, ang babata ng mga boss natin, guys, usually sa US. Ewan ko ngayon sa iyo, ang babata ng mga nagiging CEO. So, a-adjust kayo. Kung old school ka pa, yung mga template mo, kamusta naman? A-advance ka konti. Unique, something unique na, katuwa to si Astrid. Ang cute ng ano niya, ng cover letter. Ayan. So, screenshot nyo na lang yan. Ano pa? Ayan. So, Christian Dior. Diba? So, marami guys. And, again, kaya mo yan. So, ang dami ko ng proof, everything, ang dami na. Walang mahirap guys sa taong malaking pangarap. Plan and make goals, ha? Tapos, be missional. Sabi ko sa inyo, kaya ang daming hindi rin nagiging successful eh. Anong mission mo ba? Anong vision? O, isa pa to, sa iba nakikita ko talaga guys, may mga post sila, 199, may bayad tong webinar. Pero si Ma'am Lani, binibigay na itong free. Okay, maraming nag-register din guys. Nakikita nyo naman sa mga post ko. Ayan, assess yourself. Kaya mo ba to? Ito ba gusto ko? Saan ako magaling? Pero one thing for sure guys, marami nang nabago. Dahil sa simpleng online bookkeeping lang. Alright? Next is, ayan. So, I have a course na. Ayan. So, admin pa-share nung course. Ayan. So, mga templates. Hindi na kita pahihirapan. So, hindi kita guys titigilan. Ako mismo yung magtuturo. Wala akong mga TL, mga live webinars. So, 2 months. So, tamang-tama guys pagdating mo ng December. Pagdating mo ng December, ako mismo guys ang tutulong sa'yo.
TL will help you land your first client, contracts, lahat na ng checklist, mga blueprints, ayan. So, meron kang mga NetSuites, ayan, kung ano mo, so hindi lang QB tinitrain ko guys, ako lang yan, Oracle NetSuites pa. So, if yes ang answer mo, admin, pa-share na yung ng link. Ayan guys. So I hope lahat tayong mga, alam niyo yun, yung mga bookkeepers, lahat may job, magbabayad yan ng tax. Alam niyo yun. Ang sa coach, may client na ako. Prof Lani, CPA na ako. So, may commission. Lagi ko sinasabi yan. Pauwi niyo na si mama, pauwi niyo na si papa kung OFW. Ako guys, di na ako bumalik sa korpo. Di na ako bumalik sa Ortigas. Eto, nag-enjoy ako. Tapos, nagle-level up. Tapos, nakikilala ka. Nai-invite ka. Hindi ko to pinangarap na speaker, mga ganun-ganon. Nakita ko lang lahat sa online. And, I think sa GC natin, ako nasa GC, ang daming talagang gusto na stop lang. Pwedeng magpahinga, mag-stop, pero hindi magkukwit. Ayan, sabi ko sa inyo, dami rin nangyari sa akin. Ayan, nagkasakit, nanakawan, namatayan. So, pero life has to go on. Fulfill your mission, fulfill your dreams. And with that, I like to declare this verse to you, Psalm 90:70, and this James. Ako nahihirapan ka, natatakot, may worries. Ayan, so may the favor of the Lord. Pray for this. Pray about, Lord, help me. Help Ma'am Lani, help Coach Lani to help me din. Ganun. So, pray lang kayo. Lord, ito na huli ko. Ang dami ko nang tinaray pero hindi naging success. Sana itong online bookkeeping, yung sinasabi ni Miss Lani, gusto ko to. Patnubayan niyo ako. Okay? So, thank you and reach out to me. See you sa day 3 webinar. Tapos, may pwede replay. Then, value tag, value post, tag niyo ako, win a special surprise. With that, tayo? Marami bang natutunan? Pa-type 17. Ayan, 17. 17, 17, 17. Alright, so open your camera. Alam ko madami kanina eh. Okay, admin, pakuha na lang. Si Mel, si Caroline, thank you. Kay Salvador, Alan, I hope may natutunan. Mas maganda yung bukas. Maaliw kayo sa mga ko. Alright, so ang daming natutunan, application. Guys, action, take action. Nag-effort ako dito ng ilang hours to make it. I hope sa inyo, may Coach, Starbucks naman, na certificate, bibigay nyo. May client na ako. So, invite kita, sasabihin ni Alan, Coach, may webinar ako, na-invite akong speaker. I want to see you grow. And once the Filipinos are, di ba, magandang buhay, mahalwa, alam mo yun, mag-ano yung blessing yun, di ba? Thank you, Kaylin, humabol to eh. Thank you, thank you. Oh, more thank yous pa. In 3, 2, 1, admin, pakuha. Ayan, so pakuha in 3, 2, 1. Ayan. See you, maganda yung bukas and we'll announce the winner. So may mananalong isa from this webinar, yung tatlong and tatlong day 1, day 2, day 3, and then course mo of your own choice, kung anong gusto mo. Okay, so tomorrow ko i-announce yun. So guys, take action. May mga question ba? May time na 6 o'clock na. Wait, thank you Ma'am Lani, thank you, thank you, thank you so much, truly, thank you Alan, practical strategies. Practical pa lang yan, pero pagka ayan, so guys, sign ka na kung gusto mo. Ayan, may budget din yan kasi first launch ko, syempre mura. Para pag tumagal na to, mahal na. Ayan, syempre mura guys, TR, grabe, grabe. Walang may question. Ayan, so nagstay sila 32, kanina 38 yun. Minomonitor ko yan. Okay, so guys, gawa na kayo. I think nag-screenshot yung iba. Thank you, Tess. Thank you, Josie. I think 7 o'clock tayo bukas kasi mag-church pa kami. 7 p.m. tayo bukas. Okay, habol ka asan si si Lynn, taga yan, Paris. Punta ako dyan. Ayan, so thank you, Arlene, Abby. Everybody, may question ba? Astrid, eto, nagka-client to si Astrid. Ayan, galingan mo na lang, dagdag ka pa. Outsource mo na yan. Okay? Ayan. So guys, paano? And then yung replay, admin pa, naman ang replay? Magkano po pinaka-lowest price? Si Jennifer, ayan. Baka maggulat ka, baka sa sobrang mura, mapamura ka. Hindi, joke lang, Jen. Ayan, so tomorrow, ayan. Kita niyo naman guys, hindi ko na kailangan mag-evidence or anything. Basta guys, yung mga successful na free, hindi naman online siguro, online dito.
yung agency na, they know their purpose. Gawa kayo guys ng vision board. I don't know kung merong mga nagvi-vision board dito. Yung goal na maka-travel ka, mapauwi mo si mama, ang tawag dito, makauwi ka na ng Pilipinas. I don't know. Do this with a mission. Be missional din. Kasi ang sarap ng ganun eh. You'll never know din kung sino yung ano. Ayoko nang mag-work sa eto si Astrid saka si Tere, lagi nagcha-chat. So, yun, make it ano, marami ng buhay na napabago ng online world. And alam niya ni Tere, kasi ano yan, during CPAR pa, mga katropa. Si Astrid, kilala ko niya, na-attend na ng training. So, everything, ayan. So, marami akong kadating ka-office mates or baka nga dito pa yung mga so nakikita nila yung value. Actually, 180 yung nag-sign up. Siguro busy lang sila. So guys, with this learning, please, take action. Kayo naman yung hihintayin ko. Ayan, so, hindi ko na kukunin yung time nyo sa may meeting pa ako ng 7. Thank you, guys. Thank you, thank you. Okay, so in 3, 2, 1 na. Okay, admin, thank you, guys.